Ang mabait na babae ay nagpatulong sa kanyang asawa na ayusin ang tubo ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit, pagkapasok pa lang nila sa elevator ng bahay ni Doon Doon, agad silang nagyakapan at naghalikan ng buong pagmamahal. Pagkatapos magtalo, bumalik sila sa hapagkainan. Ang dalawang pusang magkasintahan ay patuloy na naglalambingan at naglalandian sa ilalim ng mesa, sa harap mismo ng asawa. Si Tolly ay maganda at may talento, at isa ring sikat na scriptwriter sa entertainment industry. Sa bawat pagkakataon, si Xu-hang, ang kanyang asawa, ang eksklusibong bida sa kanyang script. Ipinagmalaki nila ang kanilang pagmamahalan sa press conference, at kinaiinggitan sila ng lahat ng gwapo at magagandang tao. Kaya naman nakakuha siya ng gwapo at tapat na asawa, na marunong mag-alaga sa iba tulad ni Xu-hang. Kapag malalim na ang kanilang pagmamahalan, ang mag-asawa ay hindi na nag-abalang magluto pa. Bumalik sa silid-tulugan at nagpatuloy sa pagmamahalan. Gitnang gabi, nagising si Tolly para magbanyo, bigla niyang nakita na umilaw ang screen ng cellphone ni Xu-hang. Nagtataka siya kung sino ang nagpadala ng mensahe. Akmang lalapit siya para tingnan ang biglang nagdilim ang screen, kaya tinalikuran niya ang balak na tingnan. Kinaumagahan, tinanong ni Tolly kung sino ang nagpadala ng mensahe hating gabi, paliwanag ni Xu-hang ay si Boss Wu. Dati, magkasama silang nagpupulong, nang makita ni Xu-hang na hindi naniniwala si Tolly, kinuha niya ang mensahe at pinatingin sa kanya. Nakita niya na ang pangalan ay tama na si Boss Wu, ngunit ang mensahe ay nakasulat, "Junai love, miss na miss kita." Ipinaliwanag ni Xu-hang na ganoon kausap ni Boss Wu ang lahat, hindi lang siya. Naniwala si Tolly sa kanyang asawa, kaya hindi niya pinansin ang bagay na ito. Ngunit di kalaunan, nakita niya ang resibo ng isang Dior na sapatos pambabae sa bulsa ni Xu-hang, laki 38, samantalang ang laki ng sapatos niya ay 36. Nagsimulang maghinala si Tolly. Nang ipakilala ni Xu-hang ang isang baguhang babae sa kumpanya sa kanya, na humihingi ng isang papel. Napansin niyang suot ng babae ang Dior na sapatos, tinitigan niya ang paa ng kalaban, gusto niyang tingnan kung laki ba ito 38. Habang kausap ang manager ni Xu-hang, kahit na patuloy na pinupuri ng kabilang partido ang kanilang magandang relasyon bilang mag-asawa. Ngunit natuklasan ni Tolly na suot din niya ang Dior na sapatos, kaya ang dalawang babae ay parehong nakasuot ng Dior na sapatos, na nagpatunog ng alarma sa kanyang puso. Ilang araw ang lumipas, sa isang seremonya ng paggawad, nakita ni Tolly ang kanyang matalik na kaibigan na si Doon Doon, na ginugulo ng isang malaking amo, bilang isang maliit na artista na walang pangalan, hindi siya nangahas na lumaban. Nang makita ito, agad na ipinagtanggol ni Tolly ang kanyang matalik na kaibigan, talagang walang kahihiyan, may mga taong iniisip na dahil mayroon silang kaunting pera ay maaari na nilang gawin ang anumang gusto nila. Si Tolly, na matuwid at tapat, ay iniligtas si Doon Doon. Nakita nila ang asawa ni Boss Wu at isa pang direktor sa pasilyo. Nagmadali si Tolly na ipakilala ang kanyang kaibigan at pinuri ang kanyang mahusay na pagganap, umaasa na ang isang magandang papel ay makarating kay Doon Doon. Matapos magkwentuhan ng sandali, hindi sinasadyang nalaman ni Tolly na nabalian ng buto si Boss Wu halos isang buwan na, at halos araw-araw ay nasa bahay lang siya. Kaya, pinaghihinalaan niya na nagsisinungaling si Xu-hang sa kanya. Alam ni Doon Doon na nag-aalala siya, iniisip na masyado siyang nag-iisip. Sa industriya, sino ang hindi nakakaalam na si Xu-hang ay isang napakatapat na asawa, mahal lamang niya si Tolly, ngunit ang kanyang pag-alo ay hindi pa rin nagpaalis ng kanyang pagdududa. Bumaba si Doon Doon sa kotse at umalis, tinitigan niya muli ang paa ng kabilang partido, suot din niya ang isang pares ng sapatos na Dior. Nang gabing iyon, gabing umuwi si Xu-hang, naamoy ni Tolly ang pabango sa kanyang asawa. Sinuri niya batay sa pagkakaiba ng top notes, middle notes at base notes, natuklasan niya na ang kasalukuyang amoy ay ang middle notes. Malinaw nakakaspray lang ni Xu-hang, pinaghihinalaan niya na nag-spray siya ng pabango bago umuwi para itago ang ibang amoy. Ipinaliwanag ni Xu-hang na katatapos lang niya ng meeting kasama ang grupo ni Boss Wu kaya ayaw niyang amoy sigarilyo siya, kaya sadya siyang naglagay ng pabango. Habang nag-uusap ang mag-asawa, tumawag si Boss Wu. Sinabihan ni Tolly si Xu-hang na sagutin ang tawag sa harap niya, na naka-speaker. Tunay nang narinig niya ang boses ni Boss Wu sa cellphone. Sinabi ni Boss Wu na naiwan ni Xu-hang ang kanyang lighter sa kanyang opisina, na nagkukumpirma na totoo ngang nag-meeting siya kanina. Nang mapagtanto na nag-overthink siya, nagmadali si Tolly na humingi ng tawad. Hindi nagtagal, inanyayahan ng mag-asawa si Boss Wu sa kanilang bahay para maghapunan. Kabilang din sa mga dumalo ay ang matalik na kaibigan ni Doon Doon, ang manager, assistant at ang baguhang babae ni Xu-hang. Nagkaroon ng mahalagang lakad si babaeng baguhan at kinailangan niyang umalis ng maaga. Nang siya ay paalis na, tumingin siya kay Xu-hang na may komplikadong ekspresyon. Bago kumain, nakatanggap si Doon Doon ang tawag mula sa pamunuan ng kondominium na nagsabing may tumutulo sa kanyang unit kaya kailangan niyang umuwi para ayusin ito kaagad. Nag-alala si Tolly na hindi mahahawakan ni Doon Doon ang problema dahil babae siya, kaya pinakiusapan niya si Xu-hang na sumama. Habang papunta sila, nagpanggap silang estranghero sa isa't isa, ngunit pagkasara ng pinto ng elevator, para silang nag-aapoy na kahoy, at bago pa man sila makarating sa silid, nagkayakap na sila. Pagkatapos ng kanilang kasiyahan, bumalik silang dalawa sa bahay ni Tolly para kumain. Nagpanggap si Doon Doon na inosente sa labas.
Sa ilalim ng mesa, sinisipa-sipa niya si Xu gamit ang kanyang paa, ngunit walang kamalay-malay si Tuli. Gayunpaman, nang tumayo siya para kumuha ng gamit, bigla siyang nakatanggap ng anonymous na mensahe. Nakasaad doon na, nagluloko si Xu, ang kabit ay nakaupo mismo sa hapagkainan. Parang tinamaan ng kidlat si Tuli. Tiningnan niya ang tatlong babae sa hapagkainan, hindi niya alam kung sino ang pangatlong babae na nagtatago sa dilim. Para subukan kung sino ang pang-negatibo 13 na kalaban, sinadya ni Toli na halikan si Xu sa harap ng lahat at pinagmasdan ang reaksyon ng tatlong babae. Ngunit lahat sila ay may nakangiting mukha, hindi malaman ang ibig sabihin sa likod ng ngiting ito. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Xu, tinawagan ni Toli ang numero ng nagpadala sa kanya ng mensahe. Ang kabilang linya ay nagsabi na ang numero ay hindi umiiral. Kinabukasan, hiwalay na niyaya ni Toli si Doon na kumain. Isinalaysay niya ang kanyang pagdududa na niloloko siya ni Xu at idineklara na kung totoong ang nagloloko ito, magdidiborsyo siya, ngunit bago iyon, tiyak na pagbabayarin niya ang kabilang partido. Gusto niya na parang pusa at daga, pagkatapos maglaro ng sapat, saka palang bibigyan ng nakamamatay na hampas. Nagulat si Don at umiwas ang kanyang tingin. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at nagsabi ng isang bungkos ng huwad na salita na sinasabing ang mga ideal ay mayaman ngunit ang realidad ay malupit. Puro balita ng mga kabit na nagtatagumpay ang nakikita niya. Sa sandaling ito, may isang babaeng dumaan at lumapit upang kumpirmahin, nagtanong kung si Don ba ay gumanap na sa isang serye sa telebisyon. Nang makumpirma ang sagot, kinuha niya ang tasa ng kape sa mesa at ibinuhos sa mukha ng babae. Galit na galit siyang nagmura na ang masamang babaeng iyon ay gumanap na mang-aagaw ng asawa sa pelikula at sa totoong buhay ay hindi rin maganda. Pinayuhan ni Toli ang babae na kumalma, ngunit sino ang mag-aakala na magiging totoo ang kanyang sinabi. Sa totoong buhay, si Don din ay isang kabit at inagaw pa ang asawa ni Toli. Siya ay parehong galit at nahihiya. Nang makatanggap siya ng mensahe, nagmadali siyang umalis, sinasabing susunduin siya ng kanyang nobyo. Nakatayo si Toli sa itaas at pinanood si Don na umalis sakay ng sasakyan, ngunit hindi niya alam na ang lalaki sa sasakyan ay ang kanyang asawa. Upang ipagpatuloy ang investigasyon kung sino ang kabit, pumunta si Toli sa kumpanya ng kanyang asawa. Ayon sa schedule, may meeting siya ngayong hapon, ngunit ibinalita ni babaeng baguhan na biglang kinansela ang meeting at hindi alam kung saan nagpunta si Xu. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Nakasave sa kanyang contacts ang e-boss Zhang, ngunit sa cellphone ay may dalawang e-boss Zhang. Para madaling makilala, nagdagdag siya ng espasyo sa pangalan ng contact ni Xu. Dahil dito, biglang naintindihan ni Toli. Naalala niya ang mensahe ni Boss Wu kay Xu. Sa mensahe, mayroon ding espasyo ang pangalan. Nagmadali si Toli na pigilan si babaeng baguhan sa pagtawag at inutusan siyang panatilihing lihim ang pagpunta niya doon. Nang gabing iyon, habang naliligo si Xu, lihim na chinek ni Toli ang cellphone ng kanyang asawa, ngunit 2 beses siyang nagkamali sa pag-input ng password. Pagdating sa pangatlong pagsubok, sinilip niya ang singsing sa tabi at sinubukan ang mga numerong nakasulat doon. Sa wakas, nabuksan din agad na binuksan ni Toli ang kasaysayan ng pag-uusap sa pagitan ng kanyang asawa at ni Boss Wu na may espasyo sa pangalan. Tinatawag nila ang isa't isa na mahal kong asawa at mahal kong asawa, kasama ang nakakasuka na malalaswang salita. Nakumpirma na ang pagtataksil ni Xu. Sa tuwing naaalala ni Toli ang mga sandali ng pagiging malapit sa kanyang asawa, nakaramdam siya ng pagkadiri. Tumakbo siya diretso sa banyo at nagsuka ng matindi. Pinilit niyang kumalma. Hindi pa ito ang oras para bumigay, kaya nag-makeup siya at nagpanggap na walang nangyari habang kumakain ng hapunan kasama si Xu. Uminom si Toli ng ilang subo ng alak at nagpanggap na lasing at bumagsak. Binuhat siya ni Xu pabalik sa silid at masayang umalis para makipag-date. Hindi niya alam na pagkalabas pa lang niya ng silid tulugan ay idinilat na niya ang kanyang mga mata. Sa unang lagok pa lang ng alak ay nakita na niya ang hindi natunaw na gamot sa ilalim ng baso. Naalala niya ang mensahe ng pakikipagkita ng kabit. Agad niyang nahulaan na nilagyan ni Xu ng gamot ang alak para makatulog siya ng mahimbing upang makipagkita sa kanyang kalaguyo. Pagkatapos uminom ng alak, nagdahilan siya na pupunta sa banyo para isuka ang lahat. Ang pagpapanggap niyang lasing ay para lang maglaro. Tinawag ni Toli ang taxi at sinundan ang kanyang asawa hanggang sa hotel. Nakita niya si Boss Wu na nakaupo sa tabi ni Xu na niyayakap siya. Ngunit ang kusang lumapit, umupo sa kandungan, at humalik kay Xu ay ang matalik niyang kaibigan na si Doon. Sabay siyang niloko ng kanyang asawa at matalik na kaibigan, parang tinamaan ng kidlat si Toli. Ngunit hindi pa roon nagtatapos, di nagtagal, nakita niya si Xu at Doon na sunod-sunod na pumasok sa iisang silid. Nagmamadali silang dalawa kaya naghalikan na sila sa pintuan. Nanggigigil si Toli sa galit, gusto niyang sirain ang pinto at hulihin sila sa akto. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang kanyang katinuan. Lumabas siya ng hotel, ginamit ang pampublikong telepono para i-report sa pulis na mayroong iligal na gawain sa room 2201. Pagkatapos, nagtago siya sa kotse at kinunan ng litrato ang mag-asawang nahuli ng pulis. Kumonsulta si Toli sa isang abogado, kung magdidiborsyo siya ngayon ay hindi ito pabor sa kanya. Noong bagong kasal sila, wala pa si Xu.
Kalaunan, dahil sa mga script na isinulat ni Tolly, unti-unti siyang sumikat. Ilang taon na ang nakalipas, patuloy ang pagkabigo niya sa pamumuhunan, halos lahat ng ari-arian sa bahay ay si Tolly lamang ang kumikita. Kung maghihiwalay sila ngayon, kailangan pa niyang hatiin ang kalahati kay Xuhang. Pinayuhan siya ng abogado na ilipat muna ang mga ari-arian ng palihim bago maghiwalay. Hawak ang ebidensya, nagpanggap si Tolly na isang pusang nag-aabang sa daga. Sinimulan niya ang laro ng pagpaparusa sa mag-asawang iyon. Una, habang natutulog si Xuhang, kinuha niya ang matulis na kutsilyo at tumayo sa dulo ng kama. Tinanong niya ito kung niloko ba siya nito. Nang makita niyang takot na takot ito, huminto siya sa tamang oras at nagsinungaling na naghahanap siya ng inspirasyon sa pagsusulat ng kwento. Itinuring niya itong karakter sa kwento upang makita kung paano magre-react ang isang nagluloko na lalaki kapag nahuli sa akto. Pagkatapos takutin, matamis niyang sinabi na gusto niyang ang dalawa ang gumanap na pangunahing bida sa bago niyang pelikula. Napangiti si Tolly nang makita si Xuhang na nagmamadaling ibalita ang magandang balita kay Doon-Doon. Lahat ng bagay ay nasa kanyang mga kamay, ang dalawang ito ay hindi na makakatulog ng mahimbing. Bago niya harapin si Doon-Doon, pinuntahan niya ang assistant ni Xuhang. Hula niya na ang nagpadala ng mensahe tungkol sa pagtataksil ay siya. Hindi na rin naglihim si babaeng baguhan at ayaw din niyang maloko si Tolly. Labis na naantig si Tolly at niyakap niya ito ng mahigpit. Matapos siyang lokohin ng kanyang mahal sa buhay, lubos siyang nagpapasalamat sa kaunting init na ibinigay ng iba. Umaasa siyang balang araw ay makapagbayad din siya sa kanya. Kinabukasan, nagsagawa ng audition ang kumpanya ni Tolly. Sinasadya niyang maging malapit kay Doon-Doon sa harap ng ibang mga artista upang magdulot ng puot para sa kanya. Kung kaya't nang humiling si Tolly ng audition para sa Perez, napaghiwalay si Doon-Doon. Walang gustong magtambal sa kanya dahil akala nila ay may kakampi siya. Kusang loob na nakipag-acting si Tolly sa kanya at sa simula pa lang ay sinampal na niya ito ng 2 beses. Matapos ilabas ang galit, pabulong niyang pinaalalahanan si Doon-Doon na basahin ang script. Nagkunwari siyang nag-i-immerse lang sa karakter kanina. Sa pag-uusap, tinawag niya itong walang hiya gamit ang linya sa script. Nang gumanti si Doon-Doon, pinuri niya ito na napakahusay gumanap bilang isang kabit at labis niya itong kinukutya. Biglang nagbago ng paksa si Tolly at ibinigay ang pangunahing papel na babae kay Doon-Doon. Akala niya ay nakamit na niya ang kanyang layunin, kaya't hawak kamay niya si Xuhang bilang pangunahing bida sa pagpupromote ng bagong pelikula sa lahat ng dako. At lantaran silang naglalambingan sa bawat event, ang dalawa ay nagmamalaki sa kanilang karera at pag-ibig, at pag-uwi sa bahay ay sabik silang umakyat sa kama. Si Doon-Doon ay nagpanggap pa rin na mahinhin, natatakot na hindi niya kayanin si Tolly, kaya sadya niyang tinusok ang kondom at balak niyang gamitin ang bata para itali ng mahigpit si Xuhang. Nang makita na hinog na ang panahon, nagpa siya si Tolly na manghuli. Tumawag siya sa isang marketing account, gusto niyang bumili ng hot search para ilantad ang eskandalo ng pagtataksil ni Xuhang at Doon-Doon. Di nagtagal, nakita ni Xuhang na ang balita tungkol sa kanya ay nasa hot search na, kasama ang larawan nila na inaresto ng pulis, ngunit malabo ang mukha nilang dalawa. Nang oras na iyon, gumamit si Tolly ng hindi kilalang numero para padalhan si Xuhang ng napakalinaw na orihinal na larawan, humihingi ng 5 milyong piso bilang bayad sa pananahimik. Sinabi niya na nag-invest siya at gustong humiram ng 5 milyon mula sa kanya. Agad na pumayag si Tolly at kinabukasan ay agad niyang inilipat ang pera sa kanya. Nagbabalak na sanang ilipat ni Xuhang ang pera sa itinalagang account nang biglang maging matalino si Doon-Doon. Sinabi niya na ilipat muna ang 500 dolyar sa kabilang panig. Kapag natanggap na ng kabilang panig ang pera, maaari na nilang ireklamo ang krimen ng panginikil, sa gayoy maipapakulong ang taong ito at makakatakas ang dalawa sa kapahamakan. Nagbabalak pa lang si Xuhang nang mag-text ang kabilang panig, humihingi ng 5 milyong cash sa loob ng 2 oras sa itinalagang lugar. Inilagay niya ang pera sa basurahan sa shopping mall ayon sa tagubili ni Tolly. Para obserbahan, nakita niyang may kinuha ang isang janitor na bag, lumapit siya para arestuhin ang tao. Tulala ang janitor, malinaw na wala siyang alam. Binuksan ni Xuhang ang bag at nakita niyang ang 5 milyon ay naging basurang papel. Sa sandaling ito, dali-daling umalis si Tolly na may dalang 5 milyong totoong pera. Lumalabas na nagpanggap siyang inspektor at pinalitan ang pera ng dumaan si Xuhang sa seguridad. Ang tagumpay ng kanyang plano ay salamat sa tulong ni babaeng baguhan. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-usap ni Xuhang at Doon-Doon. Kaya't agad niyang ipinaalam kay Tolly at dahil dito, agad niyang binago ang taktika mula sa bank transfer tungo sa cash. Nagtaka si babaeng baguhan kung bakit kailangan niyang gamitin ang sarili niyang pera sa ganoong komplikadong paraan. Sumagot siya na ito ang paraan niya para ilipat ang ari-arian. Ngayon, ang 5 milyong iyon ay ganap na sa kanya. Pagkasabi niyon, muling tinawagan ni Tolly ang marketing account, sinabing mayroon siyang mga larawan ng pagtataksil ni Xuhang at Doon-Doon. Isang sikat na aktor na niloloko ang kanyang asawa sa matalik nitong kaibigan. Ang paglalantad ni Tolly ay nagdulot ng paghinto sa trabaho ng dalawa. Binalak ng manager na gumastos para alisin ang hot search, ngunit tinanggihan ito ng marketing account. Tumawag din ang may-ari ng bagong pelikula, inutusan si Xuhang na ayusin ang lahat sa loob ng 2 araw. Kung hindi, kailangan nilang bayaran ang napakataas na halaga ng paglabag sa kontrata.
Palihim na nakikipag-ugnayan ang assistant kay Tolly upang marinig niya ang nakakatuwang balitang ito. Sinabi ng manager na ang tanging paraan para malutas ang eskandalong ito ay ang pagharap ni Tolly. Patunayan na sa araw na kinunan sila ng litrato, si Naksuhang at Doon ay nagbabasa ng script. Bukod pa rito, siya ang nag-organisa ng script reading na ito. Nag-aalala si Doon na hindi maniniwala si Tolly, kahit ang mga hangal ay hindi maniniwala na ang isang lalaki at babae na magkasama sa isang hotel ay para lang magbasa ng script. Hindi siya tanga, kung hindi siya tanga bakit siya naloko ng matagal nang hindi niya alam? Ano ang pag-ibig para sa isang babae? Ito ay katangahan, pagkabinggi at pagiging bobo. Sa sandaling ito, si Tolly, na itinuturing na hangal, ay gumaganti. Nagkunwari siyang walang alam at nag-live stream para ibahagi ang kanyang karanasan sa pagbabasa ng libro sa kanyang mga tagahanga. Hanggang sa paulit-ulit na sabihin ng mga tagahanga na tingnan niya ang hot search, saka lang siya nagkunwari na binuksan ang kanyang telepono. Nakikita ang screen na puno ng mga komento na nagmumura sa lalaking taksil na hindi karapat-dapat sa kanya. Mabilis niyang ginampanan ang eksena ng paghihirap dahil sa pagtataksil ng lalaki sa harap ng kamera. Dahil sa sobrang sakit, tumakbo pa siya palabas upang pakalmahin ang sarili. Agad na natanggap ni Naksuhang ang balita na umiiyak si Tolly sa live stream. Lalo pang pinatunayan ng kanyang kilos ang iskandalo ng pagtataksil. Nang lumabas silang tatlo na may pagod na mukha, si Tolly ang nagkusang pumunta sa kumpanya, nagkunwaring nakikiramay at naniniwala na malinis sila. Sumang-ayon siyang linawin sa mga reporter para sa kanila, ngunit dahil masyado nang malaki ang issue. Dapat na huminto si Naksuhang at Doon sa bagong pelikula upang matigil ang chismis. Nahirapan si Doon na makuha ang pangunahing papel, kaya ayaw niyang basta na lang sumuko. Ngunit nagpa siya na si Naksuhang at ang kanyang manager, hindi na ito maililigtas. Nagdao silang tatlo ng press conference, humingi ng tawad si Naksuhang sa publiko, sinabing habang nagbabasa ng script, hindi siya naging tapat sa tuntunin ng may asawa at nangakong matututo mula sa karanasan. Yumuko si Doon upang humingi ng tawad at nagdeklara ng pansamantalang pag-alis sa showbiz. Hindi pa rin siya mapakali, agad niyang hinawakan ang kamay ni Naksuhang pagkaupo. Nakita ni Tolly ang eksenang ito at pinatunayan na malinis silang dalawa. Pagkatapos ay lumapit siya kay Doon, niyakap ito at inaliw na naglagay kay Doon sa mahirap na sitwasyon. Ngunit dahil sa reputasyon, napilitan siyang muling humingi ng tawad. Natapos ang press conference, nagduda si Doon na si Tolly ang may gawa ng lahat. Kung hindi, paano nagkatugma ang lahat sa oras? Ngunit sa loob ng 2 araw, tinulungan siya ni Naksuhang sa lahat, at naniniwala pa rin siya na si Tolly ay mabait at inosente. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Ganggang si Boss Wu upang pag-usapan ang pagwawakas ng kontrata ni Naksuhang. Ginawa ni Boss Wu na dahilan ang pagkakaroon ng error sa kontrata, at humingi ng 2 milyong yuan bilang kabayaran. Kung hindi, kailangan niyang matulog kasama niya ng isang gabi upang mabayaran ang utang. Umuwi si Ganggang at gusto niyang makipaglaplapan sa kanyang asawa at ikwento ito para humingi ng tulong. Lumikha siya ng isang kaakit-akit na postura, ngunit hindi lamang sumunod ang kanyang asawa, kundi tinanong pa kung masakit ang kanyang likod. Nagreklamo pa siya sa kanyang masasamang kaibigan na ang kanyang asawa ay hindi na tulad ng dati at hindi nakarapat-dapat sa kanya, kaya gusto niyang diborsyuhin ito. Sa huli, humingi siya ng tulong kay Tolly. Agad namang ipinadala ni Tolly ang numero ng kwarto at oras ni Boss Wu sa asawa nito. Dumating si Boss Wu sa hotel sa tamang oras, at sabik na hinubad ang kanyang damit, ngunit nagulat siya nang makita na ang nakaupo sa tabi ng kama ay hindi ang inosente at kaibig-ibig na assistant, kundi ang kanyang asawang tigre. Tinulungan ni Tolly si Ganggang na turuan ng leksyon ang manyakis na iyon sa ganitong paraan. Si Tolly naman, pansamantalang nawala ng trabaho si Naksuhang, at naging huwarang asawa na sinisikap na suyuin siya sa lahat ng paraan. Alam niyang kailangan niyang pigilan ang kanyang pagkasuklam sa kanya. Pagkatapos mahalikan, agad siyang tumakbo upang magsipilyo ng ngipin. Habang natutulog, sinikap niyang lumayo sa kanya sa pamamagitan ng paghiga sa gilid ng kama. Pati ang almusal na ginawa niya ay itinatapon niya sa basurahan. Hindi mapakali si Doon sa pagtanggi ni Naksuhang sa kanya. Nagpadala siya ng larawan na may epekto ng dugo sa mukha sa kalaban. Agad na tumakbo si Naksuhang at nalaman niyang niloloko lang pala siya ni Doon. Binalaan niya ito na kasalukuyang sensitibong panahon at huwag muna silang makipag-ugnayan. Pagkatapos sabihin iyon, umuwi na siya agad. Samantala, nagreklamo si Tolly kay Ganggang na kaya niyang harapin si Naksuhang sa lahat ng aspeto. Ngunit sa usapin ng kama, patuloy siyang tumatanggi dahil baka mahuli siya. Dinala ng assistant si Tolly upang makipagkita sa isang tradisyonal na manggagamot upang makahanap ng solusyon. Nagsimula si Tolly sa kwento tungkol sa asawa ng kaibigan niya at humingi ng gamot na makakapagpababa ng libog. Binigyan siya ng doktor ng pampakalma, ngunit pinalaan siya na mayroon itong side effect na pagkaantok at pagiging emosyonal. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, gusto na namang makipag-intimate ni Naksuhang. Ginawa ni Tolly na dahilan ang mabahong hininga at binigyan siya ng pampakalma. Pagkatapos ay nagsinungaling siya na maliligo at sinabihan ang kanyang asawa na maghintay. Nagtagal si Tolly sa banyo at lumabas lang pagkatapos ng matagal na panahon. Totoo nga, nakita niyang mahimbing na natutulog si Naksuhang. Inimbitahan silang mag-asawa na dumalo sa opening ceremony ng pelikula. Kailangan niyang pigilan ang kanyang pagkadismaya, nagkunwari silang masayang mag-asawa sa gitna ng maraming tao.
Hindi inimbitahan si Doon doon, ngunit dumating, kusa siyang bumati sa direktor, ngunit hindi man lang siya tiningnan nito. Noong sandaling iyon, dumating si Tolly at agad siyang kinamusta ng direktor ng may sigla. Nag-aya pa nga itong kumain pagkatapos ng opening ceremony. Gusto ni Tolly na mainis si Doon doon, kaya ipinakilala niya ito sa direktor. Sinabi ni Tolly na si Doon doon ang matalik na kaibigan na natsismis na may malalim na relasyon sa kanyang asawa ilang araw na ang nakalipas. Sinadya pa niyang sabihin na nagkamali ang mga tao sa pagkakaintindi kay Doon doon, at sa katunayan, mayroon na itong kasintahan. Pagkatapos nito, sinadya pa niyang tanungin si Doon doon kung kailan niya ipakikilala ang kanyang kasintahan. Dahil dito, labis na nahiya si Doon doon at agad namang iniligtas siya ni Ksuhang sa pamamagitan ng pagpapaalala na oras na para pumasok sa sinehan. Habang nanonood ng pelikula, labis siyang naantig sa nilalaman at agad na yumakap kay Tolly habang umiiyak. Naalala ni Tolly ang sinabi ng doktor at alam niyang nagsisimula ng umepekto ang gamot. Naging emosyonal si Ksuhang at alam niyang patuloy siyang tinitingnan ni Doon doon sa likod na upuan. Sinadya niyang yakapin ang kanyang asawa para mainis si Doon doon. Pagkatapos, ibinahagi ni Tolly sa kanyang assistant ang galit na mukha ni Doon doon. Tuwang-tuwa rin si Ganggang. Gayunpaman, may isang bagay din siyang pinag-aalala. Dahil sa trabaho, kailangan pa rin niyang makipag-ugnayan kay Boss Wu at natatakot siyang pahirapan siya nito. Upang matulungan si Ganggang na tapusin ang kanyang gawain, binago muna niya ang hitsura nito. Tinulungan niya itong daigin ang kalaban sa pamamagitan ng lakas ng loob at ibinahagi ang karanasan. Kung magbabago ng isip si Boss Wu, babalaan siya sa pamamagitan ng mga naugnay na batas. Sa huli, binantaan niya ang kalaban sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanilang nakaraan. Kung hindi siya pipirma, ibubunyag niya ang pagnanais niya sa babaeng empleyado ng kasosyong kumpanya. Totoo nga, natakot si Boss Wu. Masunurin siyang pumirma sa kontrata at masayang inanyayahan ni Ganggang si Tolly sa kanyang bahay para sa isang hapunan ng pagdiriwang. Matapos ang panahong nagtutulungan, naging magkaibigan silang dalawa. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin. Sa loob ng 2 taon, lalong lumamig ang pakikitungo sa kanya. Kahit nang matagumpay na nakakuha ng pondo ang kumpanya, hindi siya sinabihan tungkol sa pagdiriwang. Sa iba pa niya nalaman. Agad namang tinanong ni Tolly ang oras at lugar, at nagpasya na doon niya dadalhin si Ganggang upang guluhin ang pagdiriwang. Kasabay nito, nakaramdam ng pagduduwal si Doon doon. Nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Ksuhang. Nakita niya itong nagja-jogging, kaya tinawagan niya ito. Nakita niyang kinuha ni Ksuhang ang kanyang telepono, ngunit hindi niya sinagot. Nagduda si Doon doon na gusto na siyang iwanan ni Ksuhang upang bumalik sa kanyang pamilya. Nang umuwi si Ksuhang, tinawag niya si Tolly ngunit walang sumasagot. Nagulat siya nang makita si Doon doon na nakaupo sa sala. Natakot siya na baka may matuklasan si Tolly. Sinabi ni Doon doon na huwag siyang mag-alala dahil bumili lang siya ng pagkain at hindi pa makakauwi agad. Pagkatapos sabihin iyon, sinukat niya ang damit ni Tolly at humiga sa kama nito. Pinangarap niyang palitan ang posisyon ni Tolly. Nag-aalala, hinila ni Ksuhang si Doon doon at sinuotan ng damit. Binalaan niya rin itong huwag paglaruan ang apoy doon. Tinaboy ni Doon doon ang pag-aalala at patuloy na yumakap at humalik. Tamang-tama, bumalik si Tolly at binuksan ang pinto ng kwarto. Pag-uwi ni Tolly, ang nag-aalaga ng pusa na si Ksuhang ay nag-ayos ng kanyang sarili. Ang isa ay nakaupo sa sala, habang ang isa ay bumaba mula sa itaas. Alam niya sa loob ang ginawa nilang dalawa, ngunit nagkunwari siyang walang alam at pinakiusapan ang kanyang kaibigan na manatili para kumain. Habang kumakain, biglang napahawak si Doon doon sa bibig at gusto siyang sumuka. Paglabas niya sa banyo, masaya niyang ibinahagi ang magandang balita na siya ay buntis. Halos masakal si Ksuhang sa takot, ngunit hindi pinansin ni Doon doon ang damdamin ng kanyang kasintahan. Patuloy siyang nagkunwari na matalik na magkapatid at gusto niyang maging ninang si Tolly ng sanggol. Alam na ba ng kasintahan mo? Kakasabi ko lang sa kanya. Nakita niyang naiinis si Tolly. Nagkunwari si Doon doon na masama ang pakiramdam at umalis muna. Nagmamadali namang humanap ng dahilan si Ksuhang para sumunod. Palagi siyang gumagawa ng safety measures, kaya nagulat siya kung paano nabuntis si Doon doon. Nagpapakyut siya at pinipilit si Ksuhang na makipagdiborsyo at panagutan siya at ang bata. Sa puntong ito, wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Sinabi niya sa kanyang kabit na bigyan siya ng kaunting oras. Ginagamit ni Doon doon ang pagbubuntis niya para lalong maging mapagmataas. Balak sana ni Ksuhang na iayain si Tolly kumain, ngunit bago siya lumabas ng pinto ay nakatanggap siya ng text mula kay Doon doon. Nagpadala si Doon doon ng mensahe kay Ksuhang na kailangan niyang pumunta agad sa bahay nito, kung hindi ay sasabihin niya ang lahat kay Tolly. Walang nagawa si Ksuhang kundi sumuko, nagsinungaling na may biglaan siyang gagawin kaya hindi sila makakain ng hapunan. Alam naman ni Tolly kung sino ang pupuntahan niya, kaya nagkunwari siyang maglalakad sa bayan kasama ang kanyang kaibigan. Para hindi magduda si Tolly, ibinigay ni Ksuhang ang kanyang credit card sa kanya. Ginawa lang niya iyon, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng napakaraming notification ng paggamit ng credit card. Mahigit 100,000 yuan ang nawala, kaya nalungkot si Ksuhang at tinawagan si Tolly upang tanungin kung ano ang binili niya. Nagkunwari si Tolly na sinisisi ang sarili, tinanong si Ksuhang kung naiinis ba ito sa kanyang labis na paggastos.
Hindi naglakas loob si Xu Hang na sumalungat sa kanya at patuloy lamang siyang nagkunwari bilang isang mapagmahal na asawa. Gaano man kalaki ang gastos ni Toli, susundin niya ito. Ibinalik niya ang telepono at tumingin sa damit na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 na suot ng kanyang asistan at nasiyahan ang kanyang puso. Dinala niya si Ganggang sa lugar kung saan idinaos ang selebrasyon ng tagumpay ng kumpanya ng kanyang asawa. Para lumabas siyang maganda, agad na naagaw ng asistant ang atensyon ng lahat pagdating niya. Hindi masaya si Chai nang makita siyang basta na lang pumunta, ngunit nang marinig niyang pinupuri ng lahat ang kanyang kagandahan, lumiwanag ang kanyang mukha at hinila niya ito upang paupuin. Nang pinuri ng lahat si Chai at inanyayahan siyang magbigay ng talumpati, biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa investor. Gusto ng kabilang panig na bawiin ang kanilang puhunan. Nakita ni Ganggang na seryoso ang mukha ng kanyang asawa at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari. Ngunit sinampal siya ng kanyang asawa na galit, kaya napahiya siya sa harap ng maraming tao. Umiyak siya sa sakit, ngunit hindi pinansin ng kanyang asawa ang kanyang damdamin. Sa halip, bumalik siya sa mesa at nagkunwari na nag-aalok ng inumin. Samantala, dinala ni Toli si Xu Hang sa isang charity auction. Sinabi niyang ang pagsali sa maraming ganitong aktibidad ay makakatulong na alisin ang mga negatibong epekto ng nakaraan. Para mabilis na makabalik, pinasalamatan ni Xu Hang si Toli sa pag-iisip para sa kanya. Hanggang sa ipahayag ng ihisi na bumili siya ng isang diamond ring na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan para kay Toli. Nagulat si Xu Hang at palihim na senyasa ni Toli na ito ay isang public relations scheme na inayos niya ng mas maaga. Ang higit na pagmamahal sa asawa sa harap ng lahat ay lalong nagpapatunay na ang chismis ay peke. Nahulog si Xu Hang sa bitag, nagdeklara sa publiko na siya talaga ang nag-auction ng diamante para sa kanyang asawa at nagpahayag ng labis na pagmamahal. Sa eksena ng mag-asawang nagmamahalan, ang nakakahiya ay ang pinagsama-samang bank cards ni Xu Hang ay hindi umabot ng 2 milyon. Agad na inilabas ni Toli ang kanyang card, at mainit na inaliw na iisang pamilya lang naman sila, kaya pareho lang kung sino ang mag-swipe ng card. Nagpapasalamat si Xu Hang, ngunit hindi niya alam na lahat ito ay plano ni Toli upang ilipat ang ari-arian. Sinabi sa kanya ng abogado na ang mga bagay tulad ng alahas at hiyas ay personal na pag-aari ng isang panig at hindi kasama sa ari-ari ang magkasama. Ngunit ang alahas ay masyadong mahal, kaya ituturing pa rin ito ng korte bilang ari-ari ang magkasama. Sa sitwasyong ito, maaaring mag-isip si Toli ng paraan upang ibigay ng lalaki ang alahas, at kailangan ay malinaw na sasabihin ng lalaki na ito ay para sa kanya. Bukod pa rito, mas maraming makakaalam, mas mabuti, upang ang alahas ay maging personal niyang ari-arian. Unti-unting inilipat ni Toli ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Habang kumakain kasama si Ganggang, nakita nilang pareho si Doon Doon. Malungkot pa nga si Toli dahil buntis si Doon Doon, ngunit umiinom pa rin ng kape habang naglalakad. Hula niya ay mayroong nakatago rito. Sadya namang pinahinto ni Toli ang sasakyan sa harap ni Doon Doon at inalok siyang isabay. Nagtalo ang dalawang babae sa loob ng sasakyan. Palihim na pinanunuya ni Toli si Doon Doon dahil buntis siya ngunit wala ang kanyang kasintahan. Kaya ba't hindi siya mahal ng lalaking iyon kundi gusto lang siya sa pisikal? Sa sandaling iyon, hula ang ilaw sa harap at kalahating segundo ang naging reaksyon ni Toli kaya nagmamadali siyang humakbang sa preno. Dahil sa biglaang pagpreno, nabangga niya ang likuran ng sasakyan sa harap at nagkabungguan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Sinisisi ni Toli ang sarili. Sa harap ni Xu Hang, ayos lang siya, ngunit natatakot siyang maapektuhan ang sanggol sa sinapupunan ni Doon Doon. Dali-dali siyang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Doon Doon at ng bata. Nagulat ang doktor at sinabing hindi buntis ang pasyente at ayos lang din naman siya. Nabunyag ang kasinungalingan, tinitigan ni Xu Hang si Doon Doon bago galit na umalis. Lihim na tuwang-tuwa si Toli nang makamit ang kanyang layunin. Pagkarating niya kanina sa kalsada, sinadya niyang prenihan ang sasakyan at banggain ang isa pang sasakyan upang ilantad siya. Ang susunod niyang layunin ay pabagsakin ang karera ni Xu Hang. Alam niya na kumakain ang amo ni Xu Hang sa isang restaurant, kaya sinadya niyang dalhin ito upang makipagkita sa amo ng kalabang kumpanya at sa parehong restaurant pa sila nagpwesto. Nakita ng amo ni Xu Hang ang eksenang ito at nagduda sa kanyang katapatan. Inutusan niya ang kanyang tauhan na tingnan kung ang lalaking ito ay gustong lumipat sa kalaban. Napaghandaan na ni Toli ang hakbang na ito. Tumawag siya at sinabihan ang kanyang tauhan na magpakalat ng balita na si Xu Hang ay nakahanap na ng bagong amo at gustong lumipat ng trabaho. Matapos ang pagpupulong, pumunta ang dalawa sa parking lot upang kunin ang sasakyan. Sa sandaling ito, isang sasakyan ang dumaan sa kanilang tabi. Upang protektahan si Toli, natakot siyang masaktan ang kanyang tuhod. Lumambot ang puso ni Toli, tumawag at nag-utos na huwag munang ipakalat ang balita na naghahanap si Xu Hang ng bagong kumpanya. Dahil sa emergency, kailangan niyang umalis muna. Inaliw siya ni Xu Hang na kaya niyang umuwi mag-isa. Lalo pang nakonsensya si Toli, ngunit hindi niya alam na pagkaalis niya. Sumakay na si Xu Hang sa kotse ng kanyang kabit. Maging ang insidente kanina ay isang palabas lamang na kanilang pinagtambalan. Ang module na ipinagkatiwala niya sa abogado ay nasa kanya. Doon niya lang nalaman na hindi lamang alam ni Toli ang kanilang relasyon, kundi palihim din niyang inililipat ang mga ari-arian. Maging ang hapunan kanina ay dinisenyo niya ng maaga.
Dahil nakita ni Doon ang amo ni Ksuhang kaya niya napagtanto na palihim na naghihiganti si Tuli. Nakipagtulungan si Ksuhang kay Doon para salubungin ang pag-atake na lumikha ng isang palabas ng bayani na nagliligtas sa isang dilag. Mula roon, pinahina nila ang loob ni Toli upang makahanap sila ng pagkakataon. Sumumpa si Ksuhang na babawiin ang lahat ng sa kanya at itataboy si Tuli. Pagkatapos ng insidente ng banggaan ng kotse, napansin niyang malaki ang pagbabago ni Ksuhang. Hindi lamang nito tinapos ang relasyon kay Doon, kundi maingat din niyang inihanda ang kanilang ika-negatibo 3 anibersaryo ng kasal. Publiko rin siyang umamin ng pagmamahal at sinuotan siya ng mamahaling singsing na diamante. Niyakap si Toli na nagpakita ng pagkaantig sa kanyang mukha. Pag-uwi, sinamantala niya ang hindi pagpansin ng kanyang asawa upang bawiin ang gamot na inireseta ng tradisyonal na manggagamot. Muling pinayuhan ni Ksuhang si Toli na tiyakin na mahusay niyang mapangalagaan ang singsing. Ito ang patunay ng kanilang pagmamahalan. Dinabali ni Toli ang payo, tumayo at inilagay ang singsing sa safety deposit box. Nakita mismo ni Ksuhang na inilagay niya ang password para buksan ang safety deposit box. Pagkatapos nito, nasiyahan siyang tumalikod at umalis. Habang nakahiga sa kama, nakatalikod siya sa kanyang asawa at mumiti ng mayabang. Ang pagbibigay ng diamond ring at ang pagsuyo sa kanya ay pawang mga plano ng magkasintahang taksil. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong bumaba ang kanyang pagbabantay at bawiin ang kanyang mga ari-arian. Kinabukasan, sinamantala ni Ksuhang ang pagkawala ni Toli sa bahay, binuksan ang safety deposit box at ninakaw ang lahat ng alahas upang ibenta. Plano niyang makakuha ng pera at pagkatapos ay bibili ng mga peke upang ibalik. Huli na nang matuklasan ni Toli. Nagpapakyut si Don, gustong bumili ng branded na bag gamit ang perang pinagbentahan ng alahas. Sa sandaling ito, tinapos ng amo ang pagtatakda ng presyo sa 300,000. Ang dulang ito ay inayos ni Toli. Naramdaman niyang nag-iba si Ksuhang kamakailan. Hindi inaasahang bumait siya sa kanya. Ang mga di-karaniwang bagay ay may kakaibang dahilan. Ang tiyempo ng pagbabago ni Ksuhang ay masyadong nagkataon. Napansin din niya na tinitingnan ni Ksuhang ang kanyang safety deposit box. Hula niya ay nagpapanggap ang lalaking ito, kaya makikipaglaro siya sa kanya. Ngunit siya ang scriptwriter. Kung paano magaganap ang kwento ay desisyon niya. Bago pa man, pinalitan na niya ang tunay na alahas ng mga peke. Pag-uwi ni Toli, nakita niya si Ksuhang na may hawak na bag ng mga peking alahas na naghihintay sa kanya. Sa puntong ito, inihayag na nilang dalawa ang kanilang mga baraha. Inamin ng masamang lalaki ang kanyang pangangalunya, ngunit gusto pa rin niyang hilahin ang kanyang asawa pababa sa putik kasama niya. Mayabang niyang sinabi na may kasalanan din ang kanyang asawa, kaya siya nagtaksil. Napatawa si Toli sa sobrang galit. Sa tingin mo, nagtaksil ka para lang ma-realize ko ang aking mga problema at maging mas mabuting tao. Napakagaling mo naman, dapat ba kitang pasalamatan? Kinutya ni Toli si Ksuhang, pinasalamatan siya sa kanyang pangangalunya, na tumulong sa kanya na alisin ang dalawang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay siya at si Doon. Tinawag ni Ksuhang si Toli na baliw, ngunit hindi siya natinag. Dahil ang mas malaking bomba ay nasa likuran pa. Inakusahan niya si Ksuhang na ninakaw ang kanyang tunay na alahas na nagkakahalaga ng 400 milyon at gusto niyang ipablotter. Kahit na matukoy ng pulisya na ito ay peke, magdudulot pa rin ito ng kaguluhan. Hindi mahalaga sa mga entertainment reporter kung ang alahas ay totoo o peke, tiyak na gagawin nila itong headline. Ang masamang asawa ay lihim na nagnakaw ng alahas ng kanyang asawa para sa kanyang kerida. Sa ganitong paraan, si Ksuhang ay mananatiling naugnay sa 2 mansa, pangangalunya at pagnanakaw. Kung ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon, kailangan niyang magdala ng 4 na milyon para tubusin ang kanyang reputasyon sa loob ng 3 araw. Galit na galit si Ksuhang, umuwi siya para mangolekta ng pera kay Doon, ngunit kulang pa rin sila ng 1 milyon. Nagalak si Toli sa pagpaparusa sa masamang lalaki, habang si Tien Siens, na malapit sa kanya, ay nagdurusa pa rin sa tabi ng masamang asawa. Niyaya si Toli ng kanyang asawa na kumain, ngunit nang pumunta siya sa kumpanya, nalaman niyang umalis na ito para sa isang business trip. Nasaksihan ng mga empleyado ng kumpanya ang sitwasyon na hindi alam ng asawa ang business trip ng kanyang asawa, na nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Bago umalis, narinig niya ang mga empleyado na nag-uusap tungkol sa insidente kung saan siya sinampal sa harap ng lahat. Binuhat ni Tien Sienju ang isang kahon ng delivery pa uwi. Nakita siya ni Lee Zhao Jens na kanyang kapitbahay na nahihirapan, kaya kusa nitong tinulungan siya na dalhin ito sa loob ng bahay. Umuwi si Toli, nakita niya ang marka ng paggamit sa tasa ng bisita, kaya kinuwestiyon niya kung sino ang bumisita sa bahay. Sumagot ang katulong na si Lee Zhao, mula sa itaas ang nagdala ng mga gamit, at tinuruan siya ng kanyang asawa sa isang mapanupil na tono. Sinabi niya na siya ngayon ay isang may asawang babae at kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa ibang mga lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, ibinigay niya sa kanya ang kanyang bag at sinabi, "Labhan mo ang damit na iyan at siguraduhing hugasan mo ito ng kamay." Hating gabi, mahimbing na natutulog si Tien Siens nang magising siya sa kanyang telepono. Sinabi ni Toli sa kanya na dalhin agad ang isang kagyat na dokumento. Hindi siya naglakas loob na magpatumpik-tumpik. Nang makarating siya, natuklasan niya na ito ay isang bar, at nakita niya ang kanyang asawa na nag-iinuman kasama ang isang grupo ng mga tao na hindi naman pala abala sa trabaho.
Naghihiyawan ang lahat at pinupuri si Tolly sa kanyang husay na nagawang ipatawag ang kanyang asawa para lamang sa isang pustahan. Sa puntong ito, napagtanto ni Tian Xian na siya ay naging panalo o talo sa pustahan ng kanyang asawa. Galit siyang bumangon, binuksan ang pinto at umalis. Hinabol siya ni Tolly at patuloy na inimpluwensyahan ang kanyang isip. Sinabi niya na karamihan sa mga naroroon ay mga kliyente at ang pagpapasaya sa kanila ay bahagi ng kanyang trabaho. Matagumpay na na-brainwash si Tian Xian at madaling pinatawad ang bastardo. Ngunit, nang umalis siya, ipinagyabang ni Tolly sa mga kliyente na kontrolado niya ang kanyang asawa. Hindi man lang siya nagalit. Kinabukasan, hindi sinasadyang nabangga ni Tian Xian si Ge Zhao sa pasilyo na nagpahulog sa inihaw na pagkain na kakabili lang niya. Labis siyang nahihiya at gustong magbayad, ngunit mabilis na iwinagayway ni Ge Zhao ang kanyang kamay. Hindi inaasahang lumapit si Tolly at isinubo ang 100 yuan kay Ge Zhao, pagkatapos ay mayabang na sinabi na kayang magbayad ng kanilang pamilya. Pagka-uwi, sinaway ni Tian Xianzu ang kanyang asawa dahil sa kanyang bastos na pag-ugali, ngunit pinaghihinalaan niya na mayroon siyang relasyon kay Ge Zhao. Galit na lumabas ng bahay si Tian Xian, habang sumisigaw pa ang kanyang asawa sa likuran niya. Pumunta siya para hanapin si Tolly. Hindi pa nagtatagal, habang nasa meeting, biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Tolly. Nagmadali siyang pumunta sa ospital para magpatingin at doon niya narinig ang nakakagulat na balita, buntis siya. Dumating si Tian Xian sa ospital para samahan siya sa pagpapalaglag ng bata. Ngunit sinabi ng doktor na puno na ang schedule nila sa linggong ito at ang pinakamaaga ay sa susunod na linggo pa. Nakita ni Tian Xian na medyo nag-aalangan si Tolly kaya pinayuhan niya itong pag-isipan itong mabuti. Tunay na naguguluhan ang kanyang isip. Nang malaman niyang buntis siya, hindi niya naisip na panatilihin ang bata. Ngunit pagkatapos ng ultrasound at naramdaman ang hiwaga ng buhay sa loob, bigla siyang nalungkot. Samantala, upang makalikom ng 4 na milyon, nagpakumbaba si Xu Hang at tumanggap ng ilang supporting roles. Noon, lagi siyang bida, pero ngayon, kailangan niyang gumanap bilang suportang artista para sa iba. Lalo na, ang bida ay isang grade C na aktor na walang hitsura o husay sa pag-arte. Nakita niya ang isang kontrata sa bag ng manager. Kusa niyang kinuha ang bag para sa kanya, at habang nakikipag-usap ang manager sa telepono, dinala niya ang bag sa kotse. Dali-daling sumunod si Tian Xian, nagkita si Xu Hang at doon sa kotse. Lubos siyang naiinis nang makita ang 1 milyong bayad sa kontrata ng grade C na aktor kanina. Si Doon naman ay nag-aalala lamang kung talagang ibibigay nila kay Tolly ang perang pinaghirapan nilang kitain. Sa kasalukuyan, kontrolado ni Tolly ang lahat ng kanilang galaw. Sa takot na kapag nagdiborsyo sila, walang matatanggap si Xu Hang, kinuha niya ang isang EXT at sinabing sa loob nito ang script na ilang taon nang isinusulat ni Tolly. Ipinagbili na ang script na ito sa isang kumpanya ng pelikula. Kung hindi hahatiin ni Tolly ang ari-arian, ilalabas niya ang script na ito. Kung mangyari iyon, hindi lang mawawala ang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, kundi haharapin din niya ang malaking bayad pinsala. Narinig ni Tian Xiangu ang buong pag-uusap nila. Habang bumaba si Doon ang sasakyan para ihatid si Xu Hang, sumingit siya sa kotse at lihim na kinuha ang EXP. Dahil napakahalaga nito, agad niyang dinala ang EXP sa bahay ni Tolly. Naguluhan si Tolly pagkarinig niya. Hindi siya sumulat ng anumang script na tumagal ng ilang taon. Nang isaksak niya ang EXP sa computer, nalaman niyang walang laman ito. Bigla, nakatanggap siya ng video mula kay Xu Hang. Ito ay isang video ng lihim na pagpasok ng katulong sa kotse. Kaagad pagkatapos, lumabas din ang balita tungkol sa bayad ng grade C na aktor. Mabilis na napagtanto ni Tolly na nahulog si Tian Xian sa bitat. Sinadya ni Xu Hang na sabihin ang mga salitang iyon para hikayatin siyang nakawin ang EXP, at pagkatapos ay palihim na kinunan ang kanyang pagpasok sa kotse. Bukod pa rito, sinadya niyang ilagay ang kontrata ng grade C na aktor sa kotse. Inakusahan niya si Tian Xian na nagbunyag ng impormasyon tungkol sa bayad ng aktor. Nagkita ang 4 na tao para mag-usap at hindi na nagtago pa si Xu Hang. Matagal nang pinaghihinalaan ni Xu Hang si Tian Xian. Ang huling galaw ay para lang ilabas ang ahas sa lungga at nahulog nga siya sa bitat. Hiningi niya ang hati sa ari-arian at ipinahayag sa publiko na naghiwalay sila ng mapayapa. Sakim na humingi si Doon, pinipilit si Tolly na sumulat ng isang engranding script. Doon, siya at si Xu Hang ang gaganap na bida. Bukod pa rito, humingi rin siya ng malaking bayad pinsala. Sinigawan ni Tian Xian ang dalawang walang hiyang kalaguyo. Sa gitna ng galit na pagtatalo, hindi niya sinasadyang nabanggit na buntis si Tolly. Nang marinig ito ni Xu Hang, nag-alala siyang nagtanong kung totoo ba. Sinabi ni Tolly na huwag siyang mag-alala, gusto niyang ganap na putulin ang kanilang relasyon, kaya hindi niya naisip na panatilihin ang bata. Pagkatapos, sinabi niya kay Doon na mas mabuting tumigil na kung sapat na. Kung magpapatuloy pa sila, hindi siya magdadalawang isip na tuluyan ng putulin ang kanilang ugnayan. Sumang-ayon si Xu Hang na hatiin ang ari-arian ng walang anumang ibang kahilingan. Pinangunahan ni Tolly si Tian Xian paalis. Bago sila umalis, mayabang pa niyang sinabi sa kanila na mula ngayon ay magtatrabaho na si Tian Xian para sa kanya. Pauwi, patuloy na iniisip ni Xu Hang ang pagbubuntis ni Tolly.
dahil sa pagkawala ng konsentrasyon, muntik na siyang masangkot sa aksidente sa trapiko. Kinagabihan, nakita ni Doon si Xu Hang na naninigarilyo sa sala. Alam niyang interesado ang lalaki sa bata sa sinapupunan ni Toli, kaya lihim siyang sumumpa na hinding-hindi niya hahayaang ipanganak ang bata. Si Toli ay umiinom sa bahay, hindi masaya dahil huli siyang umuwi at walang nagluto para sa kanya. Lumapit siya at sinimulang pahirapan si Tian Xin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nahulog ang bag at nakita niya sa loob ang ulat ng pagbubuntis. Nang hindi muna inalam ang katotohanan, inakusahan niya ang kanyang asawa ng pangangalo niya. Ipinaliwanag ni Tian Xin na hindi sa kanya ang ulat, ngunit ayaw niyang makinig. Sinigawan niya si Gi Hizhao sa itaas na siyang kalaguyo niya. Nagbukas si Gi Hizhao ng pinto, at sa takot na baka hindi sinasadyang matamaan si Toli at himatayin, kinabukasan, nagising siya at napirmahan na ni Tian Xin ang papeles ng diborsyo. Dati, tiniis niya ang lahat ng uri ng kahiyan. Kahapon lamang, nang dungisan ang kanyang kalinisan, niya napagtanto na hindi siya mahal at iginagalang ng kanyang asawa. Tinuring lang niya si Tian Xin bilang isang katulong na tinatawag kapag kailangan at pinapaalis kapag tapos na. Muling tiningnan ni Toli ang ulat ng pagbubuntis at nakita niyang nakasulat nga ang pangalan ni Toli doon. Bagaman alam niyang mali ang kanyang akusasyon sa katulong, hindi niya matanggap ang pagsuway ni Tian Xin, kaya galit siyang pumirma sa papeles ng diborsyo. Kinabukasan, hinanap ni Doon ang manager para kumbinsihin si Xu Hang na pilitin si Toli na ipalaglag ang bata. Kung ipapanganak ni Toli ang bata, gagamitin niya ito para sirain ang reputasyon ni Xu Hang. Hindi lamang siya hihingi ng child support, kundi masisira rin ang pangalan niya bilang isang taong nang iwan ng asawa at anak. Masisira ang kanyang karera. Hindi na nakayanan ni Xu Hang ang panggugulo, kaya hinanap niya si Toli. Ngunit hindi niya pinilit si Toli na ipalaglag ang bata, bagkus ay mapilit siyang nagmakaawa na magkabalikan sila. At sinabi niya ang klasikong linya ng mga taksil na lalaki, hindi pwedeng walang ama ang isang bata. Sumagot si Toli, sa buhay ko, hindi ako makahanap ng mabuting asawa para sa akin. Ngunit tiyak na pipili ako ng mabuting ama para sa aking anak. Nagpasya siyang magpa-opera sa susunod na Miyerkules. Nang makita niyang ayaw pa ring sumuko si Xu Hang at patuloy na nagmamakaawa, nagkunwari si Toli na pumayag na makipagbalikan sa kanya. Ngunit ang kondisyon ay magdidiborsyo muna sila at pagkatapos ay magpapakasal muli. Ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanya. At mula ngayon, hindi na niya magagamit ang kanyang pangalan para makakuha ng trabaho. Nang marinig iyon, agad na ipinakita ni Xu Hang ang kanyang tunay na kulay. Umisi si Toli. Alam niyang walang mabuting intensyon ang bastardo. Sa ilang salita lamang, naibunyag na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Nang umalis si Xu Hang sa bahay, nag-aalalang tinanong ni Doon ang resulta. Naiinis siyang sumagot, iniwan ang pahayag na si Toli ay magpapa-opera sa Miyerkules. Tuwang-tuwa si Doon nang makita niyang natupad ang kanilang layunin. Matapos kausapin si Xu Hang, dumiretso si Toli sa istasyon ng pulisya. Samantala, malungkot na umiinom si Tian Xin sa isang bar. Isang lalaki ang lumapit at sinubukan siyang bastusin. Sa galit, sinipa niya ito at nasaktan ang ari ng lalaki. Nagdulot ito ng gulo sa istasyon ng pulisya. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Toli para humingi ng tulong. Dali-daling pumunta si Toli para sunduin si Tian Xin. Ikinuwento ni Tian Xin na naghain na siya ng diborsyo sa kanyang asawa. Noon, pakiramdam niya ay napakatapang niya, ngunit pagkatapos ay medyo nag-alinlangan siya. Nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginawa. Sa unang 2 taon ng kanilang kasal, si Toli ay mabait din sa kanya. Ngunit nitong huling 2 taon, habang lumalaki ang kumpanya, unti-unti siyang naging malamig sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi at nawala na maging ang asawang ipinagmamalaki niya. Kinamumuhian niya ang sarili dahil sa pagiging mahina at walang kakayahan. Hindi nagbigay ng mahabang sermon si Toli kay Sen Sen, sa halip ay bigla siyang lumiko sa intersection. Agad na nagpaalala ang hit, lumihis ka sa ruta, nareplan na namin ang iyong daan. Mangyaring pumili ng angkop na lugar upang bumalik. Inialay niya ang mga salitang ito kay Sen Sen. Ganyan ang buhay, kung alam mong mali ang isang bagay, huwag kang magpatuloy na parang gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Ang pagtigil sa tamang oras ang tamang desisyon. Hindi nagtagal, dumating ang Miyerkules. Ngayon, dumating si Toli kasama si Tian Xin para sa operasyon. Habang naghihintay, may isang babae na nahihirapang manganak at kailangan ng madali ang pagsasali ng dugo. Magkatugma ang kanyang blood type sa kinakailangan, kaya agad siyang nag-donate ng dugo nang walang pag-aalinlangan. Ligtas ang ina at ang bata. Nang makita niya ang buong pamilya na masayang nagtitipon sa paligid ng bagong silang nasanggol, nakaramdam si Toli ng matinding damdamin. Gusto rin niyang iparamdam sa kanyang sanggol sa sinapupunan ang magandang mundong ito. Sa huli, nagpasya siyang panatilihin ang bata. Buong pusong sinuportahan niya ni Tian Xin ang kanyang desisyon. Ngunit, sa hindi inaasahan, pagbalik nila, nakita nila si Xu Hang at Doon. Nag-aalala si Doon na may mangyaring aberya sa gitna. Ipinipilit niyang makita mismo si Toli na ipalaglag ang bata bago siya mapakali. Pinilit niya si Xu Hang na dalhin siya. Ngayon ay nagbago ang isip ni Toli na nagpagalit sa kanya. Sinabi niyang hindi siya tumutupad sa kanyang salita. Hindi pinansin ni Toli si Doon at idineklara na siya mismo ang magpapalaki sa bata. Mula ngayon, wala na silang kinalaman ni Xu Hang sa isa't isa.
Matapos linawin ang hangganan sa kanila, si Tolly ay puno ng pag-asa. Sinimulan niyang planuhin ang mga bagay bago at pagkatapos ng panganganak. Pumili siya ng isang nangungunang ospital ng maternity. Pagkatapos ay bumili siya ng mga gamit para sa sanggol. Maingat niyang inayos ang silid para sa kanyang anak. Naisip ni Tien Xiens na masyadong maaga pa para magdekorasyon. Ngunit nagpasya si Tolly na ipanganak ang bata, kaya gusto niyang ibigay ang pinakamahusay para sa sanggol. Gusto niyang dahan-dahang maramdaman ang saya ng pagiging ina habang nagdedekorasyon. Bago umalis ang katulong, sinabi ni Tolly sa kanya na magbihis ng maayos bukas ng gabi at isasama niya ito sa isang date. Nagme-make up si Tien Xiens nang biglang dumating ang kanyang asawa ng walang abiso. Sinabi niyang kukunin lang niya ang kanyang gamit, nakita niyang nakasuot siya ng maikling damit. Nakita niyang naglalagay siya ng lipstick at nagkikilay, bigla siyang nagselos at tinanong kung sino ang kasama niyang lalabas. Sumagot si Tien Xiens na ang kanyang paglabas ay kanyang kalayaan at hindi niya kailangang magulat sa kanya. Ang mga bagay na hindi nakukuha ay laging nagdudulot ng kalituhan. Tiningnan ni Tolly ang kanyang asawa na sumakay sa kotse at umalis nang walang anumang pagmamahal sa kanya. Sa kabaligtaran, nag-alala pa siya sa kanya. Si Tolly ay naging isang single mother at si Tien Xiens naman ay nakatakas mula sa masamang lalaki. Malakas na sinigawan ng dalawa ang mga walang kwentang lalaki, inilabas ang lahat ng kanilang sama ng loob. Nang ihatid ni Tolly si Tien Xiens pa uwi, nagulat siyang makita ang kanyang asawa na may dalang regalo at naghihintay sa pintuan. Dahil sa kalasingan, galit na sinuntok ni Tien Xiens ang kanyang asawa na naging dahilan ng kanyang pagtakas. Makalipas ang ilang araw, muling dumating si Tolly. Sa simula, ayaw siyang pansinin ni Tien Xiens, ngunit ang kanyang asawa ay muling gumanap bilang isang bayani na nagligtas sa isang dilat. Nang makita niyang nahulog ang florera, hinila niya si Tien Xiens palayo na naging dahilan ng kanyang pagkakabangga at pagdurugo ng ilong. Sinamantala ang pagkadama ni Tien Xiens, muli siyang humingi ng tawad, sinabing nang sila'y magkahiwalay, doon lamang niya nalaman kung gaano siya kabuti. Umaasa siyang bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon upang magbago. Lumambot ang puso ni Tien Xiens, pumayag siyang magpatawad at magsimulang muli. Matapos magkabati ang dalawa, muli niyang nakita si Tolly na binubugbog. Kinuha ni Tien Xiens ang kanyang telepono at binantaan ang kabilang panig na tatawag siya ng pulis kung hindi sila aalis. Umalis ang malalaking lalaki. Inalalayan niya si Tolly pa uwi at tinanong kung bakit siya binugbog ng mga taong iyon. Nagreklamo si Tolly sa kanyang asawa na niloko siya ng kanyang kasosyo at ginamit ang kanyang pangalan upang umutang ng 5 milyong may mataas na interes. Ngayon ay pinipilit siya ng mga nagpapautang na magbayad at pinaghihinalaan ni Tien Xiens na nakipagbati ang kanyang asawa upang makatakas sa utang. Ngunit nang makita niyang tumatawag siya sa kung saan-saan para mangutang ng pera, labis siyang nag-aalala at nakita niyang halos maubos na ang sigarilyo niya. Muling lumambot ang kanyang puso. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon sa loob ng maraming taon upang bayaran niya ang bahagi ng utang. Ang natitira ay kanilang pag-iisipan ng magkasama. Naantig si Tolly at niyakap niya si Tien Xiens. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang ngiti ng pagtatagumpay sa mukha ni Tolly. Samantala, inaalagaan ni Don siksuhang nalasing. Mula nang makipaghiwalay kay Tolly, patuloy siyang nilalamig sa labas. Naaalala niya ang mga araw na sinusuportahan siya ni Tolly at patuloy siyang tinatawag na asawa ko na gustong ipakita sa labas ang talento ng dakilang scriptwriter. Nakikinig si Don sa tabi, ang asawang tinatawag ni Xu-hang ay si Tolly. Inis na niyaya ni Don si Tolly sa labas, binigyan siya ng ad ng ospital. Sinabing si Xu-hang ang nagpabook para sa kanya sa isang pribadong ospital para ipa-abort ang bata. Ayaw nang magsalita pa ni Tolly sa nagpapanggap na clone na ito, kaya tumalikod siya at umalis. Galit na galit si Don, kaya hinabol niya ito mula sa likuran. Pagkatapos, habang pababa si Tolly sa hagdan, bigla siyang itinulak ng 2 kamay. Nahulog siya sa hagdan at ang kanyang damit ay nabahira ng dugo. Dahil sa pagkahulog sa hagdan, nakunan siya. Tiningnan niya ang maingat na inayos na silid ng bata at halos mamatay sa sakit. Ipinangako niyang ipaghihiganti ang mag-asawang taksil na ito at hihingin ang katarungan para sa bata na hindi pa naipanganak. Hinanap niya ang manager ni Xu-hang at diretsong sinabi ang layunin ng kanyang pagbisita. Hiningi na sirain nila ang lalaki kasama siya. Matagal nang magkasama sina manager ni Xu-hang sa paggawa ng masama, kaya ayaw nilang pagbigyan ang kahilingan ni Tolly. Kinuha ni Tolly ang isang larawan, inakusahan ang manager na tumatanggap ng komisyon pagkatapos kumuha ng bagong empleyado. Bukod pa rito, kailangan pang lihim na ibahagi ng baguhan ang 20% ng kanyang bayad sa kanya. Kung malantad ang mga iskandalong ito, hindi na siya makakakilo sa industriyang ito. Dahil hawak siya sa leg, napilitang makipagkompromiso ang manager. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Xu-hang mula kay Yingning, sinabing walang laman ang card na ibinigay niya na naging dahilan upang hindi siya makabayad sa kanyang mga pinamili at mapahiya siya. Nagduda si Xu-hang dahil dapat ay may bayad siya mula sa nakaraang pelikulang inilipat sa card ngayong araw, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi pa ito dumating. Pagkatapos patahanin si Yingning, plano niyang tapusin ang eksena ngayong araw at alamin ang dahilan.
Sino ang mag-aakala na nakatanggap ng tawag ang direktor at biglang ipinahayag na walang shooting ngayong araw? Galit na hinarap ni Xu Hang si Boss Wu para makipag-ugnayan, ngunit sinabi ni Boss Wu na hindi lang ngayong araw ititigil ang shooting, kundi lahat ng susunod na schedule niya ay kanselado na rin. Idinagdag ng manager ni Xu Hang na nalaman ng kumpanya ang tungkol sa pagpapakalat niya ng impormasyon tungkol sa malaking talent fee ng ibang bituin. Galit na pinagalitan ni Boss Wu si Xu Hang dahil sa ginawa niya ay patuloy pa ring nilalait ang nasabing bituin na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Nagpa siya ang kumpanya na wakasan ang kontrata niya at idemanda pa siya para sa danyos. Pinuna ni Xu Hang si Boss Wu na walang konsensya dahil sa lahat ng taon na kumita siya para sa kumpanya, ngayon na may problema siya, gusto na siyang sipain ng kumpanya. Sinabi ni Boss Wu kay Xu Hang na harapin ang katotohanan na kahit kumita siya para sa kumpanya noon, lahat ng resources ay galing kay Toli at kung wala si Toli, wala siyang silbi. Hiningi ni Xu Hang ang tulong ng kanyang manager, ngunit hindi siya nito magawang tingnan ng diretsyo. Agad niyang napagtanto na ang manager mismo ang nagsumbong tungkol sa paglalantad niya ng kanyang talent fee. Hinarang niya ang manager sa parking lot, kinwestiyon kung bakit siya sinisira nito, at sa ilalim ng matinding panggigipit, inamin ng manager na pinagbantaan siya ni Toli. Galit na galit si Xu Hang at nagmamadaling pinuntahan si Toli para harapin siya. Inamin niyang siya ang unang nagloko, ngunit hindi raw dapat ganito ang patuloy na pagpapahirap ni Toli. Sa ngit-ngit ni Toli, sinabi niyang kahit pumunta pa sa impyerno si Xu Hang at Yinging, hindi pa rin ito mababayaran ang pagkawala ng kanyang anak. Tinawag niya itong tunay na duwag na wala siyang silbi kung wala siya. Nasaktan ang pagkalalaki ni Xu Hang, kaya itinulak niya si Toli, tumama ang mukha nito sa mesa, at agad na umagos ang dugo, ngunit hindi siya nagalit kundi ngumiti. Sa sandaling iyon, dahan-dahang umangat ang kurtina, at nakita ni Xu Hang na maraming manonood sa ibaba. Sabay-sabay na kinuhanan ng video ng mga manonood ang kontrobersyal na eksena sa entablado. Nakatayo si Xu Hang sa gitna ng unos, pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Hindi binigyan ni Toli si Xu Hang ng pagkakataong kumilos, at agad siyang tumawag ng pulis. Iminungkahi ng pulis na magkasundo ang dalawa sa proseso. Ayaw ni Xu Hang na humingi ng tawad, ngunit hindi pumayag si Toli sa pagkakasundo at determinado siyang ipakulong si Xu Hang. Nahirapan si Xu Hang sa 15 araw na pagkakakulong at nagkagulo ang internet. Ang masamang asawang nagtaksil at nanakit sa kanyang asawa ay kinondena ng di mabilang na netizens. Hindi rin nakaligtas si Yinging, araw-araw siyang nakakatanggap ng sandamakmak na mensahe ng pang-iinsulto. Nagkukumpulan ang mga reporter sa labas ng kanyang bahay, naghihintay lang siyang lumabas para makakuha ng balita. Lalo pang lumala ang sitwasyon, pinagalitan siya ng may-ari ng bahay dahil sa kanyang immoral na pag-ugali at mas gugustuhin pa nitong bayaran ang multa sa paglabag sa kontrata para lang mapaalis siya. Nagalit si Yinging at pinalayas ang may-ari ng bahay, ngunit nagbigay ito ng ultimatum, kailangan niyang lumipat sa loob ng 2 araw. Sumamantala si Yinging habang walang nakapansin sa kanya para lumabas at maghanap ng makakain. Kahit nagpalit siya ng sombrero para takpan ang kanyang mukha, nakilala pa rin siya. Magkasamang nagalit ang mga estranghero sa daan. Una, may sadyang nangharang sa kanyang daanan para matumba siya at nagasgas ang kanyang mukha. Pagkatapos, may kumuha ng telepono para i-video ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Umiiyak na binisita ni Yinging si Xu Hang. Agad na tinanong ni Xu Hang kung may nakita ba siyang tutulong sa kanya, ngunit galit na galit si Yinging dahil wala siyang mapaglabasan. Ang mga taong malapit sa kanya dati ay ayaw nang makipagkita sa kanya, kaya hindi na niya alam ang gagawin. Bago umalis, tinanong ni Xu Hang kung may kinalaman ba siya sa pagkalaglag ni Toli, ngunit itinanggi ito ni Yinging, at sinisi si Xu Hang na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa mga sinasabi ni Toli. Dumating na ang 2 araw, pinuntahan ng may-ari ng bahay si Yinging para paalisin, ngunit nakita niyang bukas ang pinto at nakahiga siya ng walang galaw sa loob ng bahay. Sarili niyang drama ang ipinagtanghal ni Yinging, nagkunwaring mahinang puting lotus, lumuhod at humingi ng kapatawaran kay Toli. Nakita ni Toli ang panlilinlang at bigla niyang inalis ang benda sa kamay ni Yinging. Tunay nga, isang maputlang pulang marka lang ang nasa pulso nito. Nang malantad ang kasinungalingan, agad na pinalaya si Yinging. Pagkatapos harapin si Yinging, dinala ni Toli ang kanyang assistant para pumirma ng kontrata sa trabaho. Napag-usapan na ang lahat, ngunit sa huling sandali bago pumirma, biglang nagbigay ng kahilingan ang matandang boss. Sa unang tingin pa lang, nagkagusto na siya kay Ganggang at umaasa na maipapakilala siya ni Toli rito. Hindi inakala ni Toli na sa edad ng matandang boss ay bastos pa rin ito. Para protektahan si Ganggang, agad niyang tinanggihan ang kooperasyon. Nang malaman ni Ganggang na hindi sila pumirma ng kontrata, agad niyang tinanong ang dahilan. Natatakot si Toli na baka mandiri si Ganggang kaya hindi niya sinabi ang totoo. Bumalik si Ganggang sa meeting room para kunin ang kanyang telepono at doon niya nakasalubong ang matandang boss. Sinubukan niyang kumbinsihin ang matandang boss na pumirma ng kontrata sa pamamagitan ng lohikal na pangangatwiran. Napagtanto ng matandang boss na hindi sinabi ni Toli ang totoo kay Ganggang, kaya sinimulan niyang maghasik ng pagkakawatak-watak. Nagkunwari siyang gusto niyang kunin si Ganggang bilang administrative head. Ngunit sinabi naman ni Toli na sapat lang ang kakayahan ni Ganggang para sa maliliit na trabaho bilang assistant. Sobrang yabang at medyo makasarili si Toli.
Umuwi si Ganggang ng malungkot. Namangha si Ganggang nang matuklasan niyang pinaghandaan ang husto ng kanyang asawa ang kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal. Lumuhod siya, inilabas ang singsing, at nagsalita ng matatamis na salita. Matapos niyang ipahayag ang kanyang malalim na pagmamahal, umatras naman siya. Sinabi niyang ayaw niyang madamay si Ganggang kaya nagpasya siyang makipagdiborsyo. Naguluhan si Ganggang at nangako siyang sasamahan niya ang kanyang asawa sa pagharap sa mga pagsubok. Kinabukasan, nag-atubili siyang humiram ng pera. Matapos malaman ang buong kwento, nahulaan ni Tolly na nahulog si Ganggang sa bitag ng kanyang asawa. Ngunit hindi naniwala si Ganggang. Sa panahong ito, naging napakabuti ng kanyang asawa sa kanya. Naniniwala siya na nagbago na ang kanyang asawa. Hindi nagawang kumbinsihin ni Tolly ang pagiging inosente ni Ganggang, kaya diretsahan niyang tinanggihan ang pagpapautang. Nang araw na iyon, dumating sa kanilang pinto ang mga mangolekta ng utang. Ipinakita ng asawa ni Ganggang ang larawan ni Tolly at Ganggang, at iginiit na si Tolly ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Puntahan niyo si Tolly, siguradong tutulungan niya akong magbayad, sabi niya. Galit na dumating ang mga mangolekta ng utang sa kumpanya ni Tolly. Kasabay nito, ipinaalam ng asawa ni Ganggang sa kanyang asawa na hinahanap ng mga mangolekta ng utang si Tolly. Dali-dali siyang tumakbo sa kumpanya. Nang handa na siyang protektahan si Tolly, narinig niya itong nagsabi, kumuha lang siya ng isang larawan namin at sinabing matalik ko siyang kaibigan. Kung gayon, marami akong matatalik na kaibigan. Gusto niyo bang magpa-picture ngayon? Saka sinabi, magkapatid tayo, para paalisin ang mga nangongolekta ng utang. Natuwa si Tolly dahil sa kanyang mahusay na pag-arte kaya siya nakaligtas. Agad niyang tinawagan si Ganggang at sinabing alagaan niya ang sarili niya. Ngunit malamig ang tono ng boses ni Ganggang. Pagbalik ni Ganggang sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa sahig, duguan. Dali-dali niya itong dinala sa ospital. Nang magising ang asawa ni Ganggang, muling naghasik ng pagkakawatak-watak, sinabing hinahanap ng mga nangongolekta ng utang si Tolly. Itinanggi ni Tolly na kaibigan niya si Ganggang kaya ayaw siyang tulungan. Kaya ngayon ay bumalik ang mga nangongolekta ng utang para bugbugin siya. Nakaupo si Ganggang sa lobby ng ospital, tila ba malalim ang iniisip. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, wala na ang kanyang dating kahinaan. Sa halip, isang mukha ng kalupitan ang lumabas. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Tolly sa kalye, nabali ang takong ng kanyang sapatos. Nagkataon siyang nakilala ang binatang si Wang Weid, na kusang loob na tumulong sa kanya. Si Wang Weid ay isa palang loyan at tagahanga niya. Ang hindi inaasahang pagkikita ay lalo pang nagpatindi sa kanyang paghanga kay Tolly. Nagsimula siyang magbigay ng bulaklak, maghatid ng pagkain at manligaw. Nilinaw naman ni Tolly na katatapos lang niya sa isang bigong kasal, kaya wala siyang balak magsimula ng bagong relasyon at pinayuhan si Wang Weid na huminto na. Ngunit hindi pa rin tumigil si Wang Weid sa panliligaw kay Tolly, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang magpakita sa harap niya. Nakipag-usap si Tolly para maghapunan kasama ang producer ng kumpanya ni Boss Son. Bago iyon, kailangan pa niyang dumalo sa isang pulong kaya natatakot siyang hindi siya aabot sa oras ng kainan. Sinabi ni Ben kay Ganggang na ayusin muli ang schedule. Kusang loob siyang humalili kay Tolly upang makipagkita sa producer at makipag-usap kay Boss Son. Ilang detalye na lang ng kontrata ang kailangan niyang asikasuhin. Masayang pumayag si Tolly at tinawag si Ganggang na papunta na. Nagtanong siya ng may pag-aalala kung hinanap ba siya ng mga nangolekta ng utang kahapon. Pinayuhan niya itong agad na tumawag ng pulis kung guluhin siya. Mas mabuti kung magmadali siyang makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Pinuto siya ni Ganggang. Magalang niyang sinabi na nakapagdulot siya ng gulo kay Tolly kahapon. Ang iba pang bagay ay siya na ang bahala. Napansin ni Tolly ang kanyang malamig na saloobin, ngunit hindi na gaanong nag-isip. Niisip lamang ni Tolly na ayaw lang ni Ganggang pag-usapan ang mga bagay na iyon. Nakipagkita si Ganggang sa producer. Nagsinungaling siya na gustong makipagtulungan ni Tolly sa malalaking negosyo. Hiniling ng producer na ipakiusap siya ni Ganggang. Ipinahiwatig ni Ganggang na kahit itinuturing siyang kapatid ni Tolly, isa lang siyang assistant na kumikita ng ilang libong piso bawat buwan. Naunawaan ng producer ang ibig niyang sabihin. Nangako siya na basta't ipakiusap niya siya, tiyak na hindi mawawala ng benepisyo. Hindi nagtagal, ibinigay ni Ganggang ang kanyang unang komisyon sa kanyang asawa para bayaran ang utang nito. Nang matikman niya ang tamis ng pera, lalo siyang naging masama. Kusang loob niyang inalok si Tolly na ibigay sa kanya ang proyekto. Nagsinungaling siya na gusto niyang makipag-ugnayan sa ilang proyekto para mas marami siyang matutunan kay Tolly. Pwede rin daw siyang makatulong kay Tolly sa kanyang trabaho. Halo-halong saya at inis ang naramdaman ni Tolly. Kasi, dati ay laging tumatanggi si Ganggang na makipag-usap sa mga kasosyo. Hindi niya inakala na ngayon ay kusa itong humihingi. Sino ang may sabi na mayroon akong napakagaling na boss? Nag-hire ang kumpanya ng bagong assistant. Nagulat si Tolly nang mag-apply si Wang Weid. Ang una niyang reaksyon ay paalisin siya. Ngunit makulit na kumapit si Wang Weid. Natugunan niya ang lahat ng kinakailangan sa trabaho. Bukod pa rito, lubos niyang naunawaan ang mga gawa ni Tolly, kaya siya ang pinakaangkop na assistant. Dahil sa pangulit ni Wang Weid, wala nang nagawa si Tolly kundi pumayag na panatilihin siya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho ni Tolly, nakita niyang may ilaw pa rin sa pwesto ni Wang Weid.
Nang dumaan siya, nakita niyang masigasig na inililista ng binata ang lahat ng gawain na ibinigay niya. Pagkaalis ni Tolly, natanggap ni Wang Weid ang take-out na in-order niya para sa kanya. Hindi maiwasang magreklamo na matalas ang dila ni Tolly pero malambot ang puso. Nang gabing iyon, pagkatapos maligo, kusang loob na sinuklay ng asawa ni Ganggang ang buhok nito. Lulong siya sa kaligayahan, nagpapasalamat sa asawa niya na napakabait sa kanya. Pagkatapos niyang suklayin ang buhok, ibinigay niya muli sa asawa niya ang isang bank card. Ngunit hindi niya nakita. Sinamantala ng asawa niya ang mahimbing niyang pagtulog at inilagay niya ang lahat ng perang ibinigay niya sa sistema. Mukhang online betting. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Tolly sa isang ingay. Naglakas loob siyang bumaba para tingnan. Takot na takot siya nang makita niyang nabasag ang bintana, may naghagis ng laso na ahas sa loob. Kinabahan si Tolly at agad na tumawag ng pulis. Naghinala ang pulis na mayroong sadyang nagbabanta at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang kaligtasan. Hindi inakala ni Tolly na ang naghihiganti sa kanya ay siksuhang nakalalaya lang. At hindi pa doon natatapos ang paghihiganti. Kinabukasan, ipinasa ni Ganggang ang isang pakete sa courier. Sa loob nito ay ilang dokumento na lumalabag sa kanyang mga regulasyon. Sinabihan niya ang delivery person na ipadala ito sa address ng order, huwag sa kumpanya. Pagkatapos, tinawagan niya ang tatanggap sa ibaba para pababain ito. Nang umakyat siya, kinuha niya ang pakete ni Tolly. Nagulat si Tolly nang buksan niya ang pakete. Sa loob ay may ilang larawan na puno ng dugo at isang patay na maliit na hayop. Nakatanggap si Ganggang ng anonymous na mensahe. Ang kabilang panig ay nagpadala ng mga larawan na siyang mga dokumentong ipinadala niya sa courier. Pinagbantaan siya ng kabilang panig na magkita sa itinalagang lugar. Nagmamadali siyang pumunta doon at nagulat nang makita na siksuhang pala ang nagpadala ng mensahe. Diretsong tinanong ni Siksuhang ang punto. Nagbanta siya na kung ayaw niyang malaman ni Tolly ang pagtataksil ni Ganggang sa kanya, magbigay siya ng 1 milyong piso kapalit ng mga dokumento. Inilipat ni Ganggang ang huling 1 milyong piso na balak sanang ibayad ni Tolly sa publisher kay Siksuhang. Hiningi ng publisher ang pera, kinuwestiyon ni Tolly ang assistant kung bakit hindi pa ito naililipat. Kinabahan si Ganggang at nagsinungaling na nailipat na ito at baka naantala lang sa bangko. Pagkatapos niyang harapin si Tolly, agad niyang hinanap si Siksuhang. Nang oras na iyon, malinaw na sinabi ng kabilang panig na hihiramin lamang niya ito ng 1 linggo. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, hindi ibinalik ni Siksuhang ang pera. Direkta siyang nagpakita ng bastos na pag-ugali. Nang makita niyang naiinip si Ganggang, lalo siyang naging masama. Pinilit niya si Ganggang na nakawin ang susi ng safety deposit box ni Tolly. Kapag nakuha niya ang singsing na diamante sa safety deposit box, ibabalik niya ang 1 milyong piso. Ayaw ni Ganggang makipagsabwatan sa masama, ngunit hawak siya ni Siksuhang sa lift. Kung hindi siya susunod, ibubunyag ni Siksuhang ang pagtataksil niya kay Tolly. Napilitan siya, kaya nangkao siya ng susi at ibinigay kay Siksuhang. At ipinaalala niya kay Tolly na may pulong ito ng 2 oras, at sinabihan si Siksuhang na kailangan niyang kumilos sa loob ng 2 oras na ito. Binuksan ni Siksuhang ang safety deposit box, kinuha ang singsing na diamante ni Tolly, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, gusto pa niyang kunin ang iba pang alahas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Tolly, hawak ang kanyang telepono at kinukuhanan ng video ang bawat kilos niya. Hindi inakala ni Siksuhang na mahuhulog siya sa kamay ni Tolly. Binalaan niya ito na masama na ang kanyang reputasyon. Kung kaya niyang ipahamak si Ganggang, bahala siyang tumawag ng pulis. Hindi niya inakala na lumapit si Ganggang kay Tolly, at sinabi niyang naikwento na niya ang lahat ng ginawa ni Siksuhang kay Tolly. Upang makatakas, kinuha ni Siksuhang ang kutsilyo at pinagbantaan sila. Nagpatalo si Tolly, pumayag na hindi siya ibubunyag. Pagkaalis ni Siksuhang, narinig ng dalawa sa loob ng silid ang biglang pagpreno ng sasakyan sa labas ng pinto. Nang lumabas sila, nakita nilang nakahiga si Siksuhang sa isang lumang kotse na nabangga ng sasakyan at duguan. Dinala nila siya sa ospital. Ipinahayag ng doktor na si Siksuhang ay nagkaroon ng pinsala sa utak. Hindi pa malinaw kung magigising pa siya. Sinabi ni Tolly kay Ganggang na asikasuhin ang pagpapa-ospital at kumuha ng nurse para alagaan si Siksuhang. Dating mag-asawa, itinuring niya na rin itong pagtupad sa kanyang tungkulin. Ngunit may isang bagay na patuloy niyang iniisip. Alam ni Siksuhang na malapit siya kay Ganggang. Sa lohika, kung gusto ni Siksuhang na galawin ang pera ni Tolly, hindi niya dapat hinanap si Ganggang para tulungan siya. Nalaman niya na sinabi lang ni Ganggang na pinagbantaan siya ni Siksuhang, ngunit hindi niya inamit na tumatanggap siya ng komisyon na siyang ginagamit ni Siksuhang laban sa kanya. Nang sandaling ito, patuloy pa ring nagsinungaling si Ganggang nang tanungin siya ni Tolly. Pinagbantaan ni Siksuhang si Ganggang gamit ang buhay ni Tolly. Naniwala si Ganggang at sa halip ay pinayuhan ang assistant na napakabuti niya. Kailangang makipagnegosasyon si Tolly sa direktor na si Lee para sa isang pakikipagtulungan. Para sanain si Wang Weid, pinangalanan niya ito para samahan siya. Hindi komportable ang pakiramdam ni Ganggang dahil siya ang laging namamahala sa proyekto ni Direktor Lee. Pag-uwi, nagtiwala siya sa kanyang asawa na baka may napansin na si Tolly. Siniraan ng asawa ni Ganggang si Tolly, sinabing mahirap basahin ang isip nito at hinikayat ang assistant na gumawa ng isang malaking bagay. Pagkatapos ay tataka silang dalawa at kahit magbubuhat siya ng bricks sa construction site, kailangan niyang bigyan ang assistant ng masayang buhay. Ginulpi ang loob ni Ganggang, kailangan niya ng kaunting oras pa para makapagdesisyon.
Matagumpay na nakipag-ayos si Tolly sa direktor na si Lee para sa isang pakikipagtulungan. Lubos siyang nagtrabaho at nang matapos ang kanyang trabaho, napagtanto niyang gutom na siya. Kinuha ni Wang Weid ang pagkakataong dalhin siya sa isang street food stall upang maranasan ang init ng buhay ng tao. Pauwi, sumakit ang paa ni Tolly at maingat na binilhan siya ni Wang Weid ng tsinelas. Muntik na siyang masagasaan ng isang motorsiklo. Ngunit mabilis si Wang Weid at niyakap siya. Pagbalik sa kumpanya, mabilis na tinapos ni Tolly ang outline ng script. Naghihintay na lamang siya na magkaroon ng creative meeting para magulat kay Director Lee. Dinala ni Ganggang ang tanghalian para kay Tolly. Tumayo siya para pumunta sa banyo at nakita ni Ganggang ang nilalaman ng computer. Sa ilang sandali, magsisimula na ang creative meeting at ipinakilala ni Tolly ang outline ng paglikha. Hindi inaasahan, hindi pa natapos pakinggan ni Director Lee ay umalis na ito ng may malamig na mukha. Hinabol siya ni Tolly upang tanungin ang dahilan. Sinabi sa kanya ng assistant nito na ang kanyang ideya ay katulad ng sa ibang kumpanya. Ang outline ay orihinal na gawa ni Tolly. Tinawag ni Tolly si Don Don, pinaghihinalaang may impormante sa kumpanya. Bigla siyang kinabahan, tinanong kung pinaghihinalaan siya ni Tolly. Diretsahang sinabi ni Tolly na syempre, hindi niya ito paghihinalaan at tinawag niya ito para imbestigahan ng magkasama. Ngayon, dapat nilang harapin ang problema ng direkta, magkunwari na walang alam. Ang usapin ng creative outline ay nagpakaba kay Don Don. Akala niya ay 100% ng sigurado ang proyekto ni Director Lee. Sakto naman at gustong samantalahin ng boss, una nakuha ni Tolly ang proyektong ito. Inalok niya si Tolly na maging brand ambassador ng isang luxury brand at nabayaran na ang paunang bayad. Ngayon na may problema ang proyekto, hinahanap ni Boss Wu si Don Don para singilin. Nagsinungaling siya na hindi pa sigurado ang proyekto at sa kakayahan ni Tolly ay tiyak na makukuha niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap muli ng tawag ang assistant mula kay Boss Wu. Nakahanap na sila ng bagong brand ambassador at hinihingi nilang ibalik ni Don Don ang paunang bayad at ang bayad sa hirap na ibinigay sa kanya. Sinabi niyang naubos na niya ito kaya hindi na niya kayang bayaran. Hindi sumuko si Boss Wu, kung hindi niya ito ibabalik ay hahanapin niya si Tolly para singilin. Pagkaraan, nakilala ni Wang Weid ang isang misteryosong tao. Hindi inaasahan, ang taong nakilala niya ay si Don Don na nawala kamakailan. Naging isang mayaman na binata, siya ay inilagay sa tabi ni Tolly bilang isang paon. Siya mismo ang nagnakaw ng outline ng paglikha ni Tolly. Binayaran ni Don Don si Wang Weid, inutusan siyang kumuha ng malalapit na larawan kay Tolly. Sa panahong iyon, gagamitin niya ang mga larawang ito upang gayahin ng mga larawan bago siya ikasal. Upang tuluyang sirain ang kanyang reputasyon, ngunit sa paglipas ng panahon ng pakikipag-ugnayan, nagkagusto si Wang Weid kay Tolly. Ibinalik niya ang pera, ayaw nang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanya. Pinagbantaan siya ni Don Don, kahit hindi niya gawin ay maghahanap pa rin siya ng ibang magpapatuloy. Bukod pa rito, ilalantad pa niya ang tunay nitong pagkatao sa harap ni Tolly. Dahil hawak siya sa leg, tinanggap ni Wang Weid ang pera at sumang-ayon. Kinagabihan, nalasing si Tolly sa bar, tinawagan ng bartender si Wang Weid upang sunduin siya. Dinala niya si Tolly pauwi, narinig niya ang pag-iyak ni Tolly at tinanong kung bakit lahat ay pinagtaksilan siya. Medyo nasaktan si Wang Weid, ngunit naalala niya ang misyon na ibinigay ni Don Don. Nakita ang maluwag na kwelyo ni Tolly, kinuha niya ang kanyang telepono at itinutok dito. Kinabukasan, kumalat ng mabilis sa internet ang mga intimate na larawan ni Tolly at Wang Weid. Pinalibutan ng mga reporter si Tolly sa opisina at nag-aatubili siyang ipinaliwanag na hindi ito totoo. Hindi inaasahan, biglang dumating si Don Don, umarte siyang parang inosenteng bulaklak sa harap ng mga reporter. Inakusahan si Tolly ng pambababae habang kasal. Para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan, binaluktot pa niya ang katotohanan, inakusahan si Don Don na may relasyon kay Xuhang. Sa totoo lang, si Tolly ang tunay na nagtaksil. Nanawagan si Tolly sa lahat na huwag paniwalaan ang sinabi ni Don Don. Pekas ang larawan, hindi pa raw niya ito nakuhanan kailanman. Hindi binigyan ni Don Don si Tolly ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Sumusumpa ako, Don Don, sa langit. Kung mayroon man akong sinabing kasinungalingan ngayon, hindi ako karapat-dapat maging isang disenteng tao. Pagkatapos niyang magsalita, nawala agad ang gulat sa mukha ni Tolly. Kung gayon, titingnan ko kung paano ka matatalo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Wang Weid sa harap ng lahat. Hawak ang mga larawan, sinabi niya sa lahat. Ang larawan ay sinadyang binago ng isang taong may masamang hangarin mula sa isang still frame ng pelikula. Inimbestigahan nila ang ebidensya. Nakuha nila ang larawan mula sa isang maliit na Weibo account. Ang address ng account na ito ay ang bahay na inuupahan ni Don Don. Nagulat ang lahat sa hindi inaasahang pagbunyag na ito. Lumabas na kagabi pagkatapos kumuha ng telepono si Wang Weid. Hindi niya talaga kayang saktan si Tolly. Tinalikuran niya ang pagkuha ng litrato at tumakbo sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Nang lumabas siya, nakita niya si Tolly na nakaupo sa gilid ng kama, hindi lasing. Upang mahuli ang impormante, sinubukan niya si Wang Weid na nasa tabi niya. Sinadya niyang ipaalam sa kalaban na iniimbestigahan niya kung sino ang nagnakaw ng kanyang creative outline at nakahanap na ng ilang ebidensya.
Medyo kinabahan si Wang Weid nang marinig ito. Pagkatapos ng trabaho, hinalungkat niya ang mga dokumento sa mesa ni Toli. Sinikap niyang hanapin ang mga naugnay na ebidensya na pinaglalaruan ni Toli sa mga dokumento. Basta't may humawak sa dokumento ay mag-iiwan ito ng fingerprint doon. Walang kamalay-malay si Wang Weid na nahulog siya sa kanyang bitag. Upang ilantad ang tunay nitong pagkatao, nagkunwari siyang lasing muli. Upang makita kung ano pa ang balak ng kalaban. Sa puntong ito, wala siyang nagawa kundi sabihin ang lahat tungkol sa pagkuha niya ng bayad mula kay Doon-Doon. Nagustuhan niya si Toli kaya ayaw na niyang utusan na saktan pa ito. Gusto niyang linawin kay Doon-Doon na tapusin ang kanilang pagtutulungan. Nagplano si Toli na kasama si Wang Weid upang bitagin si Doon-Doon. Doon naganap ang biglaang pagbabago ng pangyayari. Si Doon-Doon, sa pagtatangkang magnakaw, ay nawalan pa ng hawak, galit na tinanong si Toli. Bakit niya madaling nakukuha ang mga bagay na gaano man niya sikapin ay hindi niya makukuha? Bilang isang kaibigan, inggit siya at gustong sirain ang lahat ng mayroon si Toli. Nakita ni Toli na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Gusto niyang ikulong siya sa kasong libelo. Dahil sa matinding kahihiyan, galit na dinampot ni Doon-Doon ang gunting sa mesa at sinaksak si Toli. Sa kritikal na sandali, sinalo ni Wang Weid ang saksak para sa kanya. Binisita ni Toli si Wang Weid sa ospital. Taos puso siyang humingi ng tawad at hiniling na bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang makabangon muli. Nakita lang ni Toli na nagkita sila sa maling oras at hindi sila ang para sa isa't isa. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman. Sa huli, nagtanong siya, nagustuhan ba raw siya ni Toli. Hindi siya sumagot at umalis agad ng ospital. Dumating si Boss Wu sa kumpanya para hanapin si Toli. Kinabahan si Doon-Doon at natakot. Nang umalis si Boss Wu, kusa siyang nagpaalam at binalaan si Boss Wu na huwag magsalita ng kung ano-ano. Binantaan din siya ni Boss Wu, kung hindi niya ito babayaran sa linggong ito, sa susunod niyang pagpunta para hanapin si Toli ay sasabihin niya ang totoo. Pagod na si Doon-Doon sa pag-iisip, gustong tumakas kasama ang kanyang asawa para kumita ng malaking halaga. Sinabi ng asawa niya na para sa kanilang kinabukasan ay kailangan pa nila ng kaunting kapital. Nagpasya si Doon-Doon na gumawa ng isang huling malaking operasyon bago tumakas kasama ang kanyang asawa. Ipinagbili ng kanyang asawa na kailangan niyang kumuha ng pera. Nagulat si Doon-Doon kay Toli na ang nakaraang proyekto ay halos masira ni Xuhang. Nakipag-usap si Doon-Doon sa top star para sa muling pakikipagtulungan. Ang kontrata ay matagumpay na napag-usapan, ang tanging kondisyon lamang ay humihingi ang kabilang panig ng 1 milyong down payment at iginiit na cash ito. At napakaikli ng oras, kailangan na kaagad bukas, nagtaka si Toli kung bakit kailangan na cash. Nag-aatubili siyang ipinaliwanag na marahil ay kailangan ng kabilang kumpanya ng cash flow. Tahimik si Toli sandali, ang kumpanya ay hindi sigurado kung makakakuha ng 1 milyong cash. Ngunit nagpasya siyang buong pagpapasya, gagawa siya ng paraan upang makakuha siya ng selyo mula sa finance department para sa pagkuha ng pera. Upang mabawasan ang abala, ibinigay na niya agad ang formularyo ng pag-aproba ng bayad. Kailangan ng pirmahan ni Toli para matapos, at maluwag sa loob na pumirma si Toli, pinuri siya sa kanyang pagiging mapagbigay. Kinagabihan, inanyayahan ni Doon-Doon si Toli na kumain at umorder ng buong mesa na puno ng masarap na pagkain. Ito na ang huling beses na imbitahan kita sa isang masarap na pagkain. Sa huling pagkakataon, mabilis na ipinaliwanag ni Doon-Doon na isang manggagawa na tulad niya, bihira siyang makapag-imbita ng bisita. Napansin ni Toli ang kakaibang pag-ugali nito, ngunit nagkunwari na hindi niya napansin at nagbiro pa rin gaya ng dati. Malungkot ang puso ni Doon-Doon, pinayuhan niya si Toli na dahan-dahan kumain sa hinaharap, mahirap tunawin kung mabilis kumain. Huwag ding umupo sa harap ng computer ng masyadong matagal, bawat oras ay tumayo at mag-ehersisyo ng kaunti. Naramdaman ni Toli na parang nagbibilin siya bago sila maghiwalay. Kinabukasan, pumunta si Doon-Doon sa finance department. Bago pa siya makapagsalita, ay nahulaan na ng kabilang panig ang dahilan ng kanyang pagdating. Sinabi nilang ipinagbili na ni Toli na ibigay ang 1 milyong cash sa kanya, pagkatapos ibigay ang pera. Humanga ang mga kasamahan sa finance department. Ang bait talaga ni Bosto sa kanya, hindi sapat ang pondo ng kumpanya, kaya kumuha pa si Bosto mula sa kanyang personal na account. Halos maiyak si Doon-Doon nang marinig ito, at labis siyang nakaramdam ng pagkakasala. Mabilis na nalaman ni Toli na nakuha na ng assistant ang pera. Habang naglilinis ng aparador, nakita niya ang sapatos na may sirang takong at bigla niyang naalala si Wang Weid. Pumunta siya sa ospital upang bisitahin ito, ngunit nalaman niyang nakalabas na ito. Akala niya ay hindi na sila magkikita muli at medyo nalungkot siya. Hindi inaasahan, kinabukasan, lumitaw si Wang Weid sa kumpanya, hindi lamang upang ipagpatuloy ang kanyang dating trabaho, kundi upang hayagang ligawan muli si Toli. Dahil sa nangyari sa assistant, nalulungkot si Toli. Nag-iisa siyang pumunta sa restaurant na may tema ng karagatan at hinanap siya ni Wang Weid. Dati ay nakita niya ang isang pribadong panayam kay Toli. Alam niyang tuwing hindi maganda ang kanyang pakiramdam, gusto ni Toli na mag-relax dito. Habang tinitingnan ang mga pating, napabuntong hininga siya, ang mga pating ay likas na mabangis, walang isda ang nangangahas na lumapit. Marahil ang mga tao ay ganito rin, mas malakas ka, mas kaunti ang iyong kaibigan at nakatakdang mag-isa.
Para pasayahin si Tolly, dinala niya ito sa tuktok ng bundok gamit ang motorsiklo para tingnan ang mga bituin at magpaputok. Sa wakas, nawala ang kalungkutan sa puso ni Tolly. Nang maghiwalay sila, pinasalamatan niya si Wang Weid sa lahat. Sa kabaligtaran, pinasalamatan pa siya ni Wang Weid sa pagbibigay sa kanya ng isang kamangha-manghang gabi. Alam niyang wala na siyang pagkakataon kay Tolly, ngunit sapat na ang magagandang alaala na magkasama sila. Sa sandaling ito, nakarating na sina Doon at ang kanyang asawa sa istasyon ng bus. Ibinigay niya ang pera sa kanyang asawa at sinabihan itong sumakay muna. Pupunta raw siya sa banyo at susunod agad habang tinitingnan ang anino ng kanyang asawa na unti-unting nawawala sa karamihan, balisa ang kanyang puso. Umupo siya sa waiting area, nagpa siya na hayaan ang kanyang asawa na umalis mag-isa. Naaalala ang bawat alaala mula nang makilala niya si Tolly hanggang ngayon. Siya mismo ang kasama niya, tinuruan siya kung paano lumaki. Si Tolly ang gabay at siya rin ang kanyang ate. Nang isipin ang pagtataksil sa kanyang taos pusong damdamin, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Tolly at niyakap siya. Dinala ni Tolly si Don sa hot spring. Mula nang humingi siya ng 1 milyong cash bilang paunang bayad, alam na niyang niloloko siya at alam din niya ang tungkol sa kanyang lihim na pagtanggap ng komisyon. Nagkunwari siyang walang alam dahil gusto lang niyang makita kung talagang nagbago si Tranhan. Kung ang perang iyon ay magdudulot ng kaligayahan kay Don, ituturing niya itong pamumuhunan para sa kanyang kasal. Humagulgol si Don nang malaman ang totoo. Hindi niya inakala na sa kabila ng pagkaligaw niya ng landas ay patatawarin pa rin siya ni Tolly. Bukod sa paghingi ng tawad, wala na siyang masabi pa. Pinili ni Don na manatili upang tubusin ang kanyang mga kasalanan. Sa huli, bumalik din si Tranhan at magkasama silang umako ng responsibilidad. Nahihiya si Don na harapin si Tolly kaya ibinenta niya ang kanyang bahay upang bayaran ang kumpanya at nagsumite rin ng kanyang pagbibitiw. Ngunit matagal nang itinuring ni Tolly si Don bilang isang miyembro ng pamilya. Palagi niyang naaalala kung gaano siya kawalang magawa at siya ang tumulong sa kanya. Kaya hindi lamang niya hindi inaprubahan ang pagbibitiw ni Don, kundi inalala pa niya ang kanyang kapakanan at pinataas ang kanyang sweldo ng 20%. Isang araw, nagising si Xuhang mula sa ilang araw na koma. Nabalitaan ni Tolly at binisita siya. Matapos ang isang malapit na karanasan sa kamatayan, sa wakas ay napagtanto ni Xuhang ang kanyang pagkakamali. Nagsisi siya sa pananakit kay Tolly at ayaw nang manatili ni Tolly sa pagkamuhi. Umaasa siya na magiging estranghero na sila sa isa't isa sa hinaharap. Kahit magkita sa kalye ay huwag nang magbatsian, mamuhay ng maayos ang bawat isa. Pagdating sa kumpanya, nagkaroon ng pulong si Tolly sa mga empleyado, ngunit nakita niyang walang tao sa workstation ni Wang Weid. Sinabi ng assistant na nagsasagawa na ito ng resignation procedures. Nakita ni Tolly na nanghihinayang, gustong paglapitin ni Don ang dalawa. Sinabi niyang kailangan ng perma ni Wang Weid para sa resignation papers. Sakto naman na may sakit ito at abala siya sa ibang bagay. Ipinakiusap niya kay Tolly na pumunta para sa kanya. Dumating si Tolly sa bahay ni Wang Weid. Ipinaliwanag niya na nagbitiw siya para mag-aral ng script writing. Gusto niyang mabilis na maabutan ang mga yapak ni Tolly at makasama siya. Ngunit nalaman niyang nagpapanggap lang siya na may sakit. Hindi na niya itinago pa. Sinabi niyang ito lang ang paraan para bisitahin siya ni Tolly. Hindi inaasahan, ang kanyang galing ay naging kapalpakan. Ayaw ni Tolly na maloko. Kahit walang masamang intensyon, galit pa rin siya at umalis. Kinagabihan, ipinagtapat ni Tolly kay Don na naglakas loob si Wang Weid na lokohin siya. Sinabi ni Don ang isang bagay na tumama sa puso ni Tolly. Kapag nagmamalasakit ka sa isang tao, doon mo lang mapapansin ang pagiging niloloko. Ngayon, hindi mukhang galit si Tolly kundi parang isang dalaga na nangangarap ng pag-ibig. Sa isang iglap ay Pasko na at gustong imbitahan ni Tolly ang mga empleyado na kumain. Ngunit abala ang lahat sa kanilang sariling mga gawain. Siya na lang ang nag-iisa, hawak ang mga paputok sa labas. Hindi niya maiwasang maalala ang magandang alaala ng pagpapaputok kasama si Wang Weid. Naglalakad sa malaking kalye, kumakanta ang lahat. May nagyakapan sa gitna ng kanta sa tabi niya. Tanging si Tolly lang ang nag-iisa. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkasabik kaya tinawagan niya si Wang Weid. Hindi inaasahan, nakatayo na pala ito sa likod niya, naaalala ang bawat alaala mula nang magkakilala sila. Sa wakas, hinarap ni Tolly ang kanyang tunay na damdamin. Matagal na pala niyang gusto si Wang Weid. Lumapit siya at niyakap ito ng may pag-asa para sa kaligayahan. Pagkatapos ng Pasko, natapos na ang sentensya ni Don sa kulungan. Nagulat siya nang makita si Tolly na naghihintay sa labas ng gate. Ibinigay ni Tolly ang sulat at bank card na ipinakiusap ni Xuhang na ibigay niya. Binuksan ni Don ang sulat. Sinasabi ni Xuhang na sinisisi niya ang sarili sa pagkalagkad kay Don at umaasa siyang mamuhay ito ng sarili niyang buhay. Ibinigay ni Tolly ang bagong sapatos kay Don. Sinabing hindi na mababago ang mga nakaraang pagkakamali. Ngunit umaasa siyang simula ngayon, si Don ay makapagsisimula ng bagong buhay. Ang bawat hakbang ay matatag. Pagkaalis ni Tolly, sinuot niya ang bagong sapatos at buong tiwala na humakbang pasulo. Isang araw, dumalo sina Tolly at Don sa kasal ng kanilang kasamahan. Mainit na sinalubong ng magandang nobya.
Ngunit ang nobyo ay nakatayo sa tabi ng wedding planner at nagsasanay ng proseso ng seremonya. Tinawag ng nobya ang nobyo upang batiin sila. Matapos ang isang salita, pinaalalahanan ng wedding planner ang mag-asawa na maglagay muli ng pulbos. Tiningnan ni Tolly ang mga likod ng tatlo at may iniisip. Nagsimula ang kasal at ipinasa ng ama ng nobya ang kamay ng kanyang anak na babae sa nobyo. Hinayaan niya silang magsalita. Kinuha ng nobyo ang mikropono mula sa wedding planner at ibinigay sa nobya. Ngunit nang isinalaysay ng nobya ang kanilang kasaysayan ng pagdidate, tiningnan ng nobyo ang wedding planner. Umiti rin ito ng may kahulugan. Kanina lang, nang kunin ng nobyo ang mikropono mula sa kabilang panig, tila mayroong kakaibang tensyon sa pagitan nila. Isang bagong kwento ang magsisimula.